Pinatigas ang aking damdamin at kaisipan sa aking karanasan sa loob ng bilibid. Paulit-ulit na pambubugbog at Bartolina. Ngunit hindi yon basta karanasan lamang. Para sa akin ay iyon ang umpisa ng kasanayan. Paghubog iyon ng aking katauhan. Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. Taong 1971. Nang mangyari ang karanasang sa aking buhay ay tumatak sa akin ding pagkatao. Tunay ngang madaya at hindi patas ang mundo, lalo na pagdating sa ustisya. Minsan, nakapiring at nakapanig ang batas sa maling panig. Bakit ako? Wala po akong kasalanan. Bakit niyo ako hinuhuli? Tinulungan ko lang naman ang amo ko. Baka sakaling mabuhay pa. Tagaktak ang pawis ko ng mga sandaling iyon. 18 anyos ako nang magkaroon ng kalbaryo ang aking buhay. Ang simula ng pagbabago sa aking mundo ang ginagalawan. Natagpuan ko ang among si Don Benedict na nakahando sa isa sahig. May nakabaong kutsilyo sa dibdib. Sa pag-aakalang may liligtas ko ang buhay nito ay kinuha ko ang kutsilyo na nakatarak sa dibdib nito. Ngunit nahuli ako ng bunsong anak nitong babae sa ganoong tagpo. Wala akong magawa ng idiin sa akin ang kaso at kamuhian ng bunsong anak ni Don Benedict. Hindi kasi patas ang mundo, kaya anong magagawa ko, sa akin napunta ang kamalasan. Senyorita, makinig naman po kayo sa akin. Hindi po akong pumaslang sa ama niyo. Hindi ko yun kayang gawin. Alam niyo yun, senyorita. Tila nakalutang lamang din ang kanyang utak dahil sa pangyayari. Alam ko ang panig niya. Masakit ding mawalan ng ama, lalo sa hindi magandang kawalaan pa. Ngunit kambal naman ng malas na natamo ko'y isang swerte. Nakilala ko si Lolo Agaton, ang kilabot na antingerong albularyo sa loob ng preso. Pinagtulungan akong bugbugin ng mga preso at siya agad ang sumaklolo sa akin. Tama niyang mga yan. Walang kasalanan yung tao. Dumagdag lang kayo sa pasakit niya. Biglang nag-alisan ng mga preso ang bumugbog sa akin, maliban sa dalawang lalaking may malaking katawan at puno ng tato. Na tila ba may malaking atraso ako sa kanila. Kung mambugbog sila sa akin ay gano'n na lamang. Hindi nakinig sa matanda ang dalawang ito, kaya nilapitan at isa-isang sinuntok at sinakal. Nakasinghot na naman yata kayo eh. Lumayo nga kayo rito. Kanya-kanyang balik ang mga ito sa kanilang mga pwesto. Tahimik at parang mga tutang nakatingala ang lahat kay Lolo Agaton. Hindi ako makapaniwala. Sa tanda niyang iyon ay kaya niyang sakali ng 2 barako. Salamat po, Lolo Agaton. Ang tindi niyo naman. Sa ganyang edad, talagang napakalakas niyo pat. Kayang kwelyohan ng mga yun na malalaki ang mga katawan. Ay, may sikreto ako dyan eh. Halika. Dito ka sa pwesto ko. Ano bang pangalan mo? Ako po si Buboy. Ay sus, pangalan pa lang, himig salbahe niya. Pero mukha ka namang mabait. Inosente ka sa kaso mo ano. Nakikita ko sa mukha mo wala kang kasalanan. Totoo yan, Lolo. Sinubukan ko lang naman kunin ang nakabaong kutsilyo sa dibdib ng aking amo nang maabutan ko eh. Pero ang masama, ako ang nadiin sa kaso. Matindi yan, hindi mo dapat ginalaw yon. Eh kung alam ko lang sana, saka nataranta na rin ako sa mga sandaling yun eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Talagang majijiin ka niyan. Nanlumo si Lolo Agaton habang sinasabi yon, at lalo naman ako. Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili? Inutusan lang naman ako ng panganay na lalaki ni Don Benedict na puntahan ito dahil may iuutos. Hindi ko inasahan na ganoon ang mangyayari. Isang hinala rin sa aking isipan. Siya lang naman noon ang gusto na makuha ang pamana mula sa kanyang ama. Ngunit hindi pinagbigyan ng Don dahil mabisyo at lulong sa droga. Naset up ako. Ano bang ibig mong sabihin? Alam ko na kung sino ang may pakana nito, Lolo Agaton. Ang anak ng aking amo, si Senyorito Gibo. Siya ang pumaslang sa sarili niyang ama para makuha ang yamang pamana sa kanya. Nako, mas lalo kang dehado dyan. Hindi paniniwalaan ng korte ang iyong sasabihin, lalo na kung anak ng Don ang inaakusahan mo.
Ikaw naman ang nakita sa pinangyarihan ng krimen. Pagdusahan mo na lang ang parusang ipapataw sa'yo. Sana lang hindi kasing tagal ng kagaya ng sistensya ko. Hindi ako papayag na hindi ako makapaghiganti, Lolo. Kung nakalabas ako dito, humanda sa akin ng lalaking yon. Ang hustisya ay nasa mga kamay ko. Matapos ang ilang pagdinig, hinatulan ako ng korte. 20 taong pagkabilanggo. Iyon ang parusa sa akin. Wala akong ibang kakampi kundi si Lolo Agaton. Sa araw-araw na kasama ko siya ay mas lalo kong nadidiskubre ang kakaibang katauhan ng matanda. Napakabuti ng kanyang puso. Ngunit parang may kapangyarihan na gumagapang mula sa kanya tuwing mahahawakan ko siya. Lolo, may kapangyarihan ka ba? Lagi ko napapansin na may iba sa pagkatao mo. Saka noong nabugbog ako, hinawakan mo lang ang ulo ko eh. Gumaan na agad ang aking pakiramdam. Biglang nawala yung pagkahilo ko. Ang totoo, may hawak akong anting-anting. Dati akong albularyo. Pero dahil sa isang pang-aakusya, eto ako tumanda sa kulungang ito. Buti nga sa'yo, 20 lang eh. Yung sa akin, 40. Ano po bang kasalanan mo't ganyan kahaba ang sentensya mo? Wala akong kasalanan, kagaya mo. Biktima lamang din ako ng pangdidiin. Nang gabing yon bigla akong nagising kalagitnaan ng gabi. Hindi may paliwanag na kaba sa dibdib ko. Naisip ko agad ang aking nag-iisang anak na malayo ang loob sa akin. Hindi ko kasi alam kung anong paninira ang ginawa ng asawa ko sa akin noong hiwalayan niya ako ng walang pasabi. Basta hindi niya ako naghabol pa. Kasi mahalaga ang misyon ko sa mundo. Ang pagiging manggagamot. Baka hiniwalayan ka dahil sa wala kang kinikita. Di ba hindi naniningil ang totoong albularyo? Hindi yata naging kontento sa naging buhay niyo, Lolo. Tama ka, mukhang yan nga ang rason. Hindi kasi ako naniningil dahil iyon ang bilin sa aking gabay. Kung sino lang ang magkusa, iyon lamang ang kikitain ko. Pero anong magagawa ko? Ang misyon ay misyon. Kailangan ko yung gampanan. Hindi mo hinanap ang anak mo, Lolo? Hinanap, pero kung kailan may pamilya na siya saka ko natagpuan. Nagtayo ako ng maliit na silungan malapit sa kanyang bahay para lang makita ko siya araw-araw kahit hindi niya ako kayang patawarin. Ngunit ng gabing yon, iba talaga ang kaba ko kaya pinuntahan ko ang bahay niya. Mula sa di kalayuan narinig ko ang boses niya humihingi ng tulong. Tinakbo ko na't binuksan ang pinto gamit ng orasyon. Tumambad sa akin ng dugo ang anak ko at 2 niyang maliit na anak. Ang nakapagtataka, wala ang kanyang asawa gayong hating gabi na yon. Nasaan daw ang asawa niya? Siya ang may gawa. Alam ko, ang sabi niya kinabukasan overtime sila sa construction. Kaya ang krimeng iyon ay nagdiin sa akin dahil sa ako ang naaktuhan ng mga kapitbahay. Ang saklap din po pala nun, Lo. Biglang nag-iba ang aking pananaw sa buhay. Minsan hindi tayo ang magdadala ng mga paan natin sa landas na gusto nating tahakin. Minsan may pagkakataon sa buhay na hindi natin inaasahan, nasisira sa lahat ng aspetong mayroon tayo at sa pangarap na matagal din nating binuo. Kinabukasan ay madaling araw pa lamang nang magising ako sa matinding kati ng aking lalamunan. Hindi matigil-tigil ang aking ubo. Kaya istorbo sa maraming preso. Agad bumangon si Lolo Agaton at pinunasan ng langis ang aking dibdib at likod. Naninibago ka yata. Bukod dyan, may naipit na mga ugat sa likod at dibdib mo dahil sa natamong pambubugbog. Huwag kang mag-alala, hihilutin ko yan para gumaling. Naku, salamat po, Lolo. Para nga po akong lalagnatin eh. Ang baho pa dito sa loob, hindi ko maintindihan ng amoy. Hindi naman dapat tayo nandito kaya lang hindi talaga patas ang mundo. Oo nga po, Lolo nakakasakit ng kalooban. Si Lolo Agaton ang tanging na pagkwentuhan ko ng aking mga problema para akong nagkaroon ng karamay sa buhay. Ngunit nang mabigyan to ng laya ay sobrang lungkot na aking naramdaman. Gayunpaman, may isang bagay siyang iniwan sa akin. May ibibigay akong anting-anting sa iyo, Buboy.
Makakalabas ka rin ng kulungan. Makakatulong ang bagay na ito sa iyo. Matagal na itong nakatago. Marami ring pangyayari na nailigtas ako mula sa bingit ng kamatayan dahil sa bertud na nakapaloob dito. Talaga po, Lolo, ibibigay mo yan sa akin? Oo, wala na akong ibang kilalang mapagbibilinan pa ng bagay na ito sakali mang mawala na ako sa mundo. Matanda at mahina na ako, Buboy, at alam ko na karapat dapat ka sa agimat na ito. Walang pagsidla ng aking tuwa sa mga sandaling yon. Hindi ko inasahan na sa akin iiwan ni Lolo Agaton ang kanyang kapangyarihan. Basta tandaan mo, gamitin mo lamang sa kabutihan ng bagay na yan. Ang bertud ng taga-bulag, kabal at taga-pako ay taglay nitong medalyon. Bukod pa doon ay taglay mo ang kakaibang lakas kapag suot mo rin ito. Ngunit inako pa ng galit ang aking utak. Muli ko na namang naisip si Senyorito Gibo. Siya lang ang posibleng dahilan ng pasakit ko. Siya ang nagdiin sa akin sa krimen na hindi ko naman ginawa. Kaya ang agimat ni Lolo ang magiging katuwang ko para makamit ang hustisya para sa akin. Makalipas ang 15 taon, binigyang laya ako sa wakas. Wala akong ibang unang ninais kundi hustisya. Diretso ako sa posibleng hideout ni Senyorito Gibo kung saan ito madalas nakatambay kapag gustong gumamit ng ilegal na pinagbabawal na gamot. Hindi ako nagkamali ng direksyon. Naroon siya at mukhang malakas ang tama. Maging ang 4 pa nitong mga kabarkada ay ganoon din. Mukhang waldas-waldas na tayo ng ating pamana, Senyorito Gibo. Ikaw, nakalaya ka na. Nagulat ka ba? Medyo lang. Nakalabas na pala ang kriminal. Oo, para tugisin at pagbayarin ng totoong kriminal. Matalino ka pala. Kung ganoon, alam mo kung sino ang may gawa ng bagay na yun kay Papa. Walang iba kundi ikaw at alam mo sa sarili mo yon. Matigas. Ayaw pa ibigay ang yaman ko Gayong karapatan ko namang waldasin yon. Malaking pagsisisi yata ang nagawa ni Don Benedict ngayon. Kung bakit ka pa niya isinilang. Ayusin mo yung pananalita mo sa akin. Baka gusto mong magkaroon ng bulita sa ulo. Diyan ka magaling sa pagkintil ng inosenteng buhay. Para sa akin madali lang ang ganito. Gusto mo bang isunod kita sa aking ama? Masyadong matalim yung bibig mo. Masakit sa tenga ko. Hindi ako nagpunta rito para lang ihatid ang buhay ko galing kulungan. Ang punta ko rito ay para sa hustisya. Hindi lang yata sa sarili ko, kundi maging kay Don Benedict. Masyado kang mayabang. Kayong dalawa, hawakan niyo ang lalaking yan. Gusto kong ipatikim sa kanya ang parusa ng pagiging mayabang. Subukan niyong hawakan ako. Nagulat ako nang biglang nag-init ang aking katawan. Maging sa aking mga matay lumalabas ang init. Nakita ko ang pag-atras ng 4. Tila ba nahihintatakutan sa aking anyo. Biglang nagbabaga sa sobrang pula ang aking mga mata. Hindi ko may paliwanag pero gusto kong matapos o mailabas ang init sa aking katawan. Nilapitan ko ang 2 at nilambitin sa ere, hawak ang kanilang kwelyuan. Bitiwan mo ang mga kaibigan ko! Walang pakundangan akong pinaputokan ni Senyorito Gibo ng kanyang kalibre 45. Halos maubos ang bala nito sa aking katawan. Ngunit lahat ng iyon ay nagsipagtalsikan lamang at hindi tumalab sa akin. May laman pa ba ang bala ng baril mo? Ang sunod na putok dito sa katawan ng iyong mga kaibigan mapupunta. Anong uri ka ng nilalang? Bakit hindi tumatalab ang bala sa iyo? Binitiwan ko ang 2 kaibigan niyang kasama na nagpupumiglas pa. Pareho ang mga itong bumagsak sa lupa. Humakbang ako palapit kay Senyorito. Siya namang atras nito. Akala ko ba matapang ka? May baril ka pa Lumayo ka sa akin, halimaw ka! Ipapatikim ko talaga sa iyo ang pagiging halimaw ko. Gaya nito. Suntok sa tiyan at pisngi ang pinakawalan ko sa kanya. Iyon pa lamang, namimilipit na siya sa sobrang sakit. Basag ang pisngi niya sa pinakawalan kong suntok.
Nang kapain niya ang kanyang pisngi ay ganoon na lamang ang kanyang takot nang makita ang maraming dugo sa kanyang kamay. Ayop ka, walang sino man na pwedeng gumawa nito sa akin. Kulang pa yan dahil ako magbibigay ng hustisya para sa iyong ama. Kung buhay ang kinuha mo sa kanya, buhay din ang ibabalik mo para makabawi ka. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Lumapit ito sa lumang drawer. Binuksan yon at pinulot ang isang matulis na kumikinam na talim ng kutsilyo. Panay ang saway ng mga barkada nito na wag lumaban ngunit nagalit ito. Kayong apat, wala kayong silbi. Tulungan niyo akong paslangin ang hayop na ito. Halos sabay na umiling ang apat nitong kaibigan. Takot ang mga ito sa akin. Mga walang kwenta, mga duwag! Obligado ba sila na tumulong? Napagtanto malamang nila na mali ka. Tumahimik ka, tulungan niyo ako o kayong apat ang uunahin ko. Kanya-kanyang kuha ng talim ang mga ito para pagtulungan ako. Isa-isang sumugod ang mga ito bitbit ang patalim. Dinipensahan ko ang aking sarili. Bawat atake o pagsaksak sa akin ng mahabang kutsilyo ay ibinabalik ko sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Wala na ako natitirang awa. Pinili nilang kalabanin ako, kaya kamatayan na magiging sistensya sa kanila. Pinaslang mo ang mga kaibigan ko. Halimaw ka. Para namang napakalinis mo. Ikaw lang naman dapat ang papaslangin ko ngayon. Ang kaso sinangkot mo itong mga kasama mo. Kaya ikaw lang dapat ang sisihin sa nangyari sa kanila. Balak pa niyang takasan ako kaya tinitigan ko siya ng matalim habang tumatakbo ito palayo. Bigla itong natigil kaya lumingon ito sa akin. Anong ginawa mo? Bakit hindi ako makaalis? Wala pa akong ginagawa. Pero parang ito na yata ang sinabi ni Lolo Agaton na tagapako. Titig pa lang talaga, mabisa na. Hayaan mo akong makaalis. Hindi ako kakanta. Kahit anong mangyari, hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Hindi rin ako magpapauto sa iyo dahil ilang beses mo na akong diniin sa isang kaso na dapat ay ikaw ang nanagot. Ang malala pa, sariling ama mo yon. Halang na talaga ang kaluluwa mo, Senyorito Gibo. Babayaran na lang kita. Magkano ang gusto mo? 1,000,000? Sabihin mo lang. Handa akong ibigay sa iyo lahat ng kondisyon na gusto mo. Hindi ako papauto sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya ko yung paghirapan. Mahirap kitain ng 1,000,000, kaya pumayag ka na. Walang pasabi ko siyang sinuntok na sobrang lakas sa kanyang panga. Halos umikot ang kanyang ulo patalikod. Basag ang kanyang panga. Diretso siyang bumagsak at nawalan ng malay. Nang kapain ko ang kanyang pulso'y wala na itong pitik. Ibig sabihin ni napuruhan ko siya sa isang suntok. Agad na rin akong umalis sa lugar na yon. Siguradong walang makakakita sa akin. Sinubukan ko ulit na maghanap ng trabaho ngunit walang may gustong tumanggap sa akin. Kasi daw ay kriminal ako. Ilang kumpanya na rin ang aking sinubukan ngunit lahat sila'y walang tiwala. Sa isang islang sakop ng Cebu, naisip kong magbakasyon na muna. Taga roon ang aking lolo Dodong. Doon ko naisip na magpakalayo muna sa syudad. Naisip ko rin aralin ng pangingisda, baka sakaling magandang kabuhayan din iyon. Buboy, ikaw nga ba yan, Buboy? Opo, Lolo Dodong, ako nga po ito. Ay nako, bakit ba ganyan ang itsura mo? Mag-ahit ka rin para bumalik sa pagkabata yung mukha mo. Si Lolo naman talaga, mano po muna, Lolo. Mas lolo ka pang tignan sa akin sa lagay na yan Mag-ahit ka nga't magpagupit. Oo na, Lolo, gagawin ko. Pero saka na siguro, Lolo. Hayaan mo muna akong sumama sa pangingisda. Baka sakaling iyan talagang hanap buhay para sa akin Bukas na madaling araw pa ako pupunta sa laot. Ang mabuti pa'y umupo ka na muna dyan. Maghahain lang ako ng ating tanghalian. Tamang-tama't mainit pa itong tinolang isda na niluto ko. Ako sanang gustong gagawa ng bagay na yun ngunit gusto ni Lolo na siyang magsilbi sa akin. Kahit matanda na si Lolo at biyudo'y malakas pa rin at magaling pa rin magluto. Sinimot ko ang lahat ng tinolang inihain niya. Nabusog ako na sobra, Lo. Ang sarap pa rin magluto
Siyempre, kakain na rin tayo. Siyempre, mas maiging mas masarap para busog at magana ang kain. Hindi naman lahat magaling sa timplada, Lolo. Kaya maswerte akong may lolo akong magaling magluto eh. Sos, binola pa ako. Ang mabuti pa'y magpahinga ka dyan. Mamaya tutulungan mo ako ayusin ang lambat para bukas na madaling araw handa nang gagamitin natin sa panguhuli ng isda. Sige Pulo, iidlip lang ako saglit para naman mawala yung biyahilo ko. Ginising ako ni Lolo Dodong alauna pa lamang ng madaling araw. Papalaot na kami sa ganoong oras. Nakakaantok naman pala ito, Lolo. Madaling araw pa lang pupunta na agad tayo sa laot. Para makarami. Ngayon, alam mo na ang hirap bilang isang mangingisda. Hindi pa ito. Maraming pwedeng maging karanasan sa gitna ng laot o kahit pagbaba pa lamang ng bahay. Biglang may dumaan na isang malaking ibon sa aking uluhan. Kitang-kita ko yon dahil sa liwanag ng buwan. Mabilis akong yumuko upang hindi madali ng nilalang na yon. Aswang yan, Apo. Umilag ka. Lolo, marami pa rin pala dito sa isla. Diyos, oo naman. Sobrang dami dito. Isa pa nga palang mga yan sa mga kaharapin natin sa madaling araw. Ilang beses na rin ako nakipagbuno sa mga aswang na yan. Bumalikan nila lang sa akin ang punteriya niya. Humanda ako para makipagbuno dahil alam ko na ako ang gusto nitong maging biktima. Nagulat ako dahil bigla itong dumapo sa buhangin. Naging anyong tao pero malaki ang katawan. Mabalahibo ang buong katawan nito. Mahabang mga kuko at labas ang mga pangil. Mahina itong humakbang palapit sa akin ngunit hindi pa man nakakatatlong hakbang nang bigla itong tumalon sa akin. Hindi ko yun napaghandaan kaya nadaganan ako sandali. Mabilis kong nahawakan ang kanyang leeg. Pinalmot ako nito gamit ang mahabang kuko ngunit damit ko lamang ang napunit. Hindi ko rin nararamdaman ang sakit ng mga kalmot nito. Kung paano nagbabaga ang mga mata nito ay ganoon din ang sa akin. Bigla na namang nag-init ang aking katawan nang subukan akong saktan ng nilalang. Hala ka, Buboy, anong nangyari sa'yo, Apo? Bakit ka ganyan? Bakit naging ganyan ka? Nahawa ka yata sa kalmot ng aswang na yan, Apo. Hindi po, Lolo, pero saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Ayan. Ala, tumilapon ng aswang. Ang lakas mo naman, Apo, pero sa akin siya nakatingin, aatakihin ako ng aswang. Subukan mo lamang na sugurin ng Lolo. Makikita mong hinahanap mo ngayon. Hindi ito nakinig. Bigla itong tumalon para dambahan ng aking lolo, kaya mabilis akong dumipensa. Tinulok ko ito at laking gulat nito nang may tumba ko ito at napatihaya sa lupa. Takantaka ito kung saan ako kumukuha ng aking lakas. Susugod ka pa ba? Sinabi ko nang huwag mong subukan eh. Tinadyakan ko siya sa tiyan. Pagkatapos ay lumuhod sa harap nito at pinaulanan ng suntok ang nakakatakot na mukha niya. Madulas at sobrang baho ang langis at tila patay na daga ang kanyang bunganga. Ngunit sapul pa rin ang kanyang ilong nang suntukin ko. Umagos ang dugo mula roon kaya mas lalong tumindi ang kagustuhan nitong gumanti. Saan galing ba yung lakas mo, Apo? Mas malakas ka pa sa asubang niya yan. Tumayo ako at hinintay na bumangon din ang nilalang sa aking harapan. Ngunit bigla itong nawala sa aking harapan. Sinubukan ko pang hanapin ngunit wala na. Gumamit ito ng tagabulag. Nasaan na ang lokong yun? Naku, Apo, umalis na nga lang tayo. Baka mamaya abutan pa tayo ng umaga. Wala tayong magiging huli nito. Ayos niyang tumakas ang nilalang na yun pero teka, bakit parang may tangan kayatang anting-anting, Apo? Nagkataon lang yun, Lolo. Halika na. Buhatin na natin ang bangka patungo sa laot. Unang araw ko pa lamang sa pangingisda. Kakaibang karanasan na agad ang sumalubong. Tila sinusubukan ang hawak kong medalyon. Pero parang masuwerte ako sa pangingisda dahil ang laki ng mga tuna na nahuli namin ni Lolo. Mukhang maswerte yata ang palad mo, Apo. Sa tanang buhay ko sa pangingisda, ngayon lang ako nakarami ng huli na ganito. Mukhang kailangan nga yata kitang isama palagi sa laot kung ganito lagi ang aking makukuha.
Mukhang gaganahan ako kapag ganito lagi ang huli natin, Lolo. Abay, malaking pera ito kapag nagkataon eh. Bakit? Balak mo na bang mag-asawa? Nako, magpagwapo ka muna. Mag-ahit ka ng balbas. Magpagupit para naman lalabas yung kagwapuhan mo. Wala namang magkakagusto sa akin, Lo. May edad na ako tapos ex-convict pa. Sinong disenteng babae naman kaya ang papatol sa akin? Hindi mo pa alam kung anong inihanda ng Diyos para sa iyo. Wala naman sa edad ang pag-ibig niya sa puso yan eh. Ang dami mo namang alam, Lo. Ano, uuwi na ba tayo? Nagliliwanag na eh. Siyempre uwi na tayo. Sobrang dami na ng huli nating ito. Aabot yata ng 5,000 ang kita natin kapag naibenta natin ito kay Senyorito Miguel. Siya bang may-ari ng malaking mansyon, Lolo? Oo, siya nga. Ang maraming bangka sa harap ng mansyon. Siya na ngayon ang nangangasiwa sa negosyo ng pamilya. Matanda na kasi ang dalawang matanda na mga magulang ni Senyorito Miguel. Tumango lamang ako't muling tumahimik hanggang sa marating namin ang dalampasigan. Maraming sumalubong sa amin. Tinulungan kaming buhatin ng bangka hanggang sa gilid na ng dagat. Lahat sila'y binigyan ng tigi-isang tuna ni Lolo. Sobrang nagpasalamat ang mga ito bago umalis. Pang-ulam na iyon ng pamilya. Apo, kaya mo bang buhatin ng isang kahon? Tig-isa tayo? Naku, ako nang bubuhat nitong lahat, Lo. Hindi na po kayo bagay sa ganitong mabigat na buhatin eh. Naku, ayos naman eh. Sanay ako na ganito, Apo. Manghihina ang katawan ko pag hindi ko gagawin ng mga bagay na nakasanayan ko nang gawin. Sigurado ka ba dyan, Lolo? Kung babalikan na lang kaya kita dito, ihahatid ko muna itong unang kahon. Huwag mo nga akong alalahanin. Sanay na ako sa mabigat na pasanin. Tara na, tayo na. Wala akong magawa kundi ang sundan na lang ito habang pasandin ito ang isang kahon ng isda. Pagdating namin sa mansyon ay pinagbuksan kami ng isang tauhan. Isang lalaki ang nasa mesa, hawak ang isang blue book. Abala ito sa pagsusulat. Porma pa lamang ay halatang mayaman na. Mamahalin ang damit, pantalon at sapatos. Ngunit marami itong bendahe. Mayroon sa mukha at noo. Magari ng mga mata nito. Itong si Senyorito Miguel, lagi na lang may pasa. Lagi ba siyang lasing kaya laging nabubugbog? Hindi sumagot ang tauhan nitong nagbukas ng gate. Sinulyapan lamang nito ang amo, tapos itahimik na isinarang muli ang gate. Nang makita kami ni Senyorito Miguel, ay sumenyas ito na lumapit. Nasa harapan din ito ang timbangan ng isda. Isa-isa naming tinimbang doon ang buhat-buhat na kahon bago ibinaba sa lupa. Matapos may tala ng Senyorito ang timbang ng aming isda, ay tumingala ito sa akin. Kaano-ano mo ba ito, Lolo Dodong? Parang ex-convict sa haba ng buhok at balbas. Tinitigan ko si Senyorito Miguel ngunit yumuko ito na tila ba hindi kayang makipagtitigan sa akin. Bigla itong naging balisa, kunwari ay abala ito sa pagsusulat. Ganito talaga yung buhok niya, Senyorito, pasensya niya. Sinabihan ko na siyang magpagupit eh. Huwag mo na lang siyang isama sa susunod, Lolo Dodong. Nakakainit ng ulo ang ganyang itsura. Magsasalita sana ako ngunit mabilis na tinakpan ni Lolo Dodong ang aking bibig. Sumenya siyang huwag akong magsalita, kaya nagtimpi na ako. Pagkabigay nito ng pera ay nagpasalamat agad si Lolo at hinila na ako palabas ng gate. Lolo naman, para naman akong batang hinihila mo eh. Nang may saranang ng tauhan niya ang gate, ay saka lamang ako kinausap ni Lolo. Huwag mong patulan si Senyorito Miguel. Kung ayaw mong mangamoy ang ating isda, siya lang ang bumibili ng mga huli rito. Lolo, ang init po ng ulo niya sa akin eh. Wala naman siguro akong ataraso sa kanya. Yun nga kakaibang titig niya sa'yo. Hayaan mo na lang. Ang mahalaga ay hindi ka niya sinaktan. Bugnutin din kasi yang si Senyorito. Tahimik na lamang ako nakasunod kay Lolo Dodong. Gayunpaman, hindi mailagay sa tahimik ang aking isipan. Hindi ko alam kung bakit pero may iba sa pagkatao ng Senyorito Miguel. Iyon ang nararamdaman ng aking puso. Pagdating namin sa bakuran ng bahay ay pumukaw ng aking atensyon ng isang babaeng naglilinis ng bakuran. Tabing bahay ni Lolo.
Mahaba ang buhok nito, mahaba ang palda at bulaklakin ng blusa. Biglang tumigil ang takbo ng oras nang magtama ang aming paningin. Ano ba yan, apo? Mukhang nagkakaunawaan na kayo ni Amihan sa mga mata lamang ah. Amihan po ang pangalan niya, Lolo. Ang ganda naman niya. Bakit kahapon hindi ko siya napansin dyan? Hindi talaga yan mahilig lumabas ng bahay. Lalabas yan hapon at umaga para maglinis. Nililigawan kasi yan ni Senyoreto Miguel pero mukhang hindi natipuhan yan dalaga. Pangit ng mandiligaw niya, Lo. Huwag ka, mapera yon kaya maliban natin. Mukhang hindi papatol yang si Amihan, Lo. Pustahan tayo eh. Hindi mo sigurado. Halika na. Magsaing ka dahil ako na mag-iihaw ng isda. Lo, di ba 3 malalaking tunang iniwanan natin sa bangka? Oo, bakit? Ibibigay ko ka sana kay Amihan yung isa para naman may sariwang isda silang ulam. Ay shush, mangingisda din ang ama ni Amihan. Oy, para-paraan ka. Ay pero teka, mukhang hindi pa nga nakakapangisda ngayon si Berto. Natetanong nga pala yon sa kalawanging pako niya na apakan niya. Sige, ibigay mo na sa kanila yung isa. Ayos, sandali, Lo. Kukunin ko muna at ibibigay kay Amihan. Agad akong bumalik at diretso na sa bahay nila Amihan. Tao po. Sino po sila? Hello, Amihan. May ibinabibigay si Lolo Dodong. Di daw kasi nakapunta sa laot ang iyong ama eh. Kilala mo na ako? Oo, sabi ni Lolo Dodong, Amihan daw kasi ang pangalan mo. Pasensya na, kaano-ano niyo po si Lolo Dodong? Ama siya ng aking ina, kaya ako nandito dahil sa kailangan ni Lolo ng kasama rito sa isla. Tumatanda na rin kasi siya. Mahirap kapag matanda na tapos nag-iisa lang sa buhay. Ganun ba? Sige, salamat dito. Natutuwa ako na may kasama na si Lolo Dodong. Matagal di siyang mag-isang nabubuhay sa kanyang kubo. Oo nga eh. Ayaw mo ba akong makilala? Ako nga pala si Buboy. Sige, salamat dito sa isda. Bigla nitong isinarado ang pinto, kaya napatulala na lamang ako. Napakamot ako ng ulo habang pauwi ng bahay ni Lolo. Tila napahiya na rin sa ginawang pagbaliwala ng dalaga sa pagpapakilala ko ng aking sarili. Mukhang nahulaan na rin ni Lolo ang nangyari kaya tinawanan lamang ako nito. Hindi na nawala ang imahe ni Amihan sa aking isipan. Yun na nga yata ang tunay na pag-ibig. Naisip kong magpagupit na para naman magmukha na rin akong tao. Baka kasi yun ang dahilan kaya hindi komportable sa akin ng dalaga. Lolo, saan po pwedeng magpagupit dito para naman makita rin ni Amihan ang totoong kagwapuhan na mayroon ako? Aba, talagang pag-ibig na nga yan niya po. Kay Tomas sa kabilang kanto, magaling yung magpabagay ng buhok sa forma ng mukha mo. Mamaya pagkatapos natin kumain, sasamahan kita sa kanyang bahay. Salamat po, Lolo, para naman hindi nakakahiya kay Amihan. Sabi niya nga ba't tinamaan na ng pana ni Cupido? Oo nga pala, yung mga atake ng aswang kanina, hindi ka talaga nasugatan ng mahabang kuko niya? Wala po, Lolo, hindi matalim ang kuko ng aswang na yun eh. Ikaw talaga, Apo, hindi biro yung nangyari kanina. Naranasan ko rin yan. Tandang-tanda ko pa. Grabe yung lakas ng aswang. Talagang sobrang dulas. Napakalangis ng kanilang katawan. Kung hindi dumating ang mga kapwa ko mangisda ng mga oras na yon, tiyak akong maging isa na lamang akong alaala. Taga rito lang yata yung aswang na yan, Lo. Kung talagang matagal nang nangaatake yan, dapat yata tugisin na yan eh. Mukhang taga dito nga lamang yung aswang niya yan. Ang daming mangingisda na naging biktima niyan. Awa ng Diyos, hindi naman nagtatagumpay ang aswang. Pero marami ng mga bata ang nawawala. Mga 5 taong gulang pababa sa minsan sanggol. O kaya'y buntis ang kanyang biktima. Dapat makilala na yan ng maitaboy na sa baryong ito at hindi na maging perwisyo pa. Tayo kaya ang tubugis, Lo. Madali lang naman niyang hulihin siguro kung gugustuhin natin eh. Tayo? Ay pastilan, matanda na ako at mahina na Apo. Baka mauna pa akong madedo ng aswang. Sana lang mahuli na sino man yung aswang na yan. Isang palaisipan sa amin ang nilalang na naging perwisyo na
sa islang yon. Hindi lang sa banging isda kundi maging sa mga inosenteng tao sa paligid. Lalo na sa mga bata. Naisip ko na kapag may pagkakataon, ako ang papas lang sa aswang na ito para mawala ng perwisyo sa islang yon. Matapos kumain ay sinamahan ako ni Lolo sa kanila, sa kilalang barbero nila. Pagkatapos akong gupitan at ahitan ng balbas, ay samot-saring papuri ang narinig ko mula sa mga tao sa paligid. Mukha na raw akong bata at napakagwapo pa. Habang pauwi ay panay ang silip ko sa bahay nila amihan. Gusto kong siyang makakita o gusto ko rin siyang makitang muli. Ngunit wala ito at mukhang may pinagkakaabalahan ito sa loob ng bahay. Ay saya niya naman. Mamayang hapon mo niya silipin. Nagboborda yang si amihan ng mga damit kapag ganitong oras. Hapon na yan lalabas ng bahay. Itong si Lolo laging galaw kong sinusubaybayan. Bigyan mo naman ako ng probesiya. Kahit silip lang sa bintana ng dalaga nakabantay ka pa rin eh. Ay sus. Anong probesiya? Pribasya. Halika na. Ay teka lang Lo. Dumungo siya sa bintana ayun siya Lo. Saglit na natigil muli ang pagpatak ng oras. Iba talaga ang dating sa akin kapag kaharap ko si amihan. Ito na talaga, sinasabi ko sa aking sarili na si amihan ang babaeng para sa akin. Kumusta ka na, amihan? Bigla niya akong tinalikuran. Biglang sumikip ang aking dibdib. Para akong nabasted unang subok pa lamang. Paglingon ko kay Lolo, bigla akong nabuwisit. Ngising pang-asar ba naman ito? Nadagdagan patuloy ang pagiging dismayado ko. Yan na naman si Lolo, binubuwisit na naman ako eh. Wala naman akong ginagawa rito bakit ba? Huwag ako Lolo, halika na nga, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Sobrang init ng panahon, matulog na lang kaya tayo. Mas mabuti pa nga yun kaysa umasa kang magustuhan ng babaeng pangarap ng lahat ng binata dito sa isla. Lahat? Ano ba yan? Malabo yata akong magkaroon ng pag-asa nito eh. Mukha nga pero malay natin, ipakita mo lang na totoo ka. Kahit si Senyorito Miguel hirap makapasadya sa dalaga. Napakamot na lamang ako sa aking batok. Kung ang binatang pinakamayaman sa isla hindi kayang makuha ang pag-ibig ng dalaga, ako pa kaya? Humiga ako sa papag na kawayan habang nakatitig sa bubong. Ang hirap palang umibig kung wala kang magandang nagawa sa buhay. Pati ako, wala na ring tiwala sa sarili ko buhat ng paratangan akong kriminal. Pero hindi pwedeng magkulong lamang ako sa negatibong bagay na yon. Ako ang babangon sa aking sarili. Kinahaponan habang nakatayo ako sa bakuran ni Lolo Dodong ay biglang dumating si Senyorito Miguel. Sakay ito ng mamahaling motorsiklo niya. Diretso sa bakuran nila amihan. Biglang ginilitan ng talim ang aking puso. Wala namang dapat ipagselos pero ganoon ang aking nadarama. Lumapit sa akin si Lolo nang hindi ko namalayan. Kita mo na, bigatin yung manliligaw ni amihan. May hirapan kang makapasok sa buhay niya at talagang dadaan ka muna sa butas ng karayom. Sige lang Lolo, inggitin mo lang ako. Lolo pa naman din kita. Gusto ko lang naman na bukas ka sa posibilidad. Ayaw kong umasa ka dahil sa tiyak na masasaktan ka lang. Kung si Senyorito Miguel hirap na suyuin niyang si amihan, ikaw pa kaya? Malaking hamon ito Lolo. Talagang paninindigan ko kung anong nasa puso at isipan ko. Mahal ko na yata si amihan kaya ipaglalaban ko siya. Kung makapagsalita ka naman, parang may kayo. Liligawan ko siya Lo, kahit yung karibal ko ang pinakamayamang tao sa islang ito. Hindi naman kita pipigilan. Puso mo yan. Sundin mo lang. Subukan mo. Ang mahalaga lang ay marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Nagpaalam agad ako kay Lolo Dodong. Hindi pa nakapasok sa loob ng bahay si Senyorito Miguel kaya pwede ko siyang unahan. Nagulat ito nang lumapit ako sa kanya at nangapit bahay din. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakita mong nandito ako, hindi ba?
Hindi mo ba nakikita? Nangangapit bahay din ako. Manliligaw din ako kay amihan. Hindi ka pa naman pinapapasok, hindi ba? Anong sabi mo? Hindi mo yata ako kilala. Gusto mo akong banggain? Ano naman kung kilala kita? May dapat ba akong ikatakot sa'yo? Biglang nagkuyom ang kanyang mga kamay. Galit siya sa akin at alam ko yon dahil karibal ako sa kanya. Sa kanyang pag-ibig para kay amihan. Ilang sandali pa'y lumabas na rin ito. Palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Bakit kayo sabay-sabay? Anong kailangan nyo? Kumusta ka amihan? Akit sana ako ng ligaw kung ayos lang sana sa'yo. Ako na una rito amihan. Saka ako ang matagal mo nang manliligaw. Iyang lalaki na yan, di hamak na isang mangingisda lamang. Hindi ka kayang bigyan ng magandang buhay niyan. Itong lalaking sinasabi mong mangingisda lang, hindi siya mayabang. Pumasok ka Buboy, pasensya na Senyorito Miguel. Nakapag-usap na rin kasi kami ni Buboy kanina. Ilang beses ko na rin siyang sinabi o ilang beses ko nang sinabi sa inyo Senyorito. Maghanap ka na lamang ng katulad mong mayaman at hindi tayo bagay. Nagulat ako ng sobra sa naging reaksyon ni amihan. Mabilis akong pumasok bago pa magbago ang isipan niya. Sobrang dilim ng buka ni Senyorito Miguel habang nakatingin sa akin. Nginitian ko lamang siya nang nakakairita. Mas lalo itong nagalit. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin ito. Lalong lalo ka ng lalaki ka. Wala akong atraso sa'yo. Huwag mo akong takutin. Walang paalam itong umalis. Pinaharurot ang motor palayo habang nakasunod naman ang tingin naming dalawa ni amihan. Hanggang sa mawala ito sa aming pananaw, sakalang bumalik ang atensyon namin sa isa't isa. Tumingin ako sa mukha ng dalaga at ngumiti ng napakatamis. Salamat amihan, salamat sa pagpili mo sa akin. Anong pagpili ang sinasabi mo? Kaya kita pinakit dito dahil naiiratan ako sa mukha ng mayabang na yon. Akala naman niya madadala ako sa pera. Kahit ano pang gawin niya, hindi ako magkakagusto sa katulad niyang mayabang. Hindi ako madadaan sa yaman na mayroon siya. Ako, may pag-asa ba kaya ako sa iyo, amihan? Umayos ka, hindi kita kilala. Wala akong ideya kung anong pagkatao ang meron ka. Baka ikaw pang aswang napahamak sa mga taong nakatira sa islang ito. Ako, sa gwapo kong ito. Pastilan, oy, amihan. Kahit sabuyan mo ako ng isang sakong asin, hindi ako matitinag. Hindi ako ang aswang na yon. Ang totoo'y biktima rin kami kagabi ni Lolo Dodong eh. Buti na lang mas malakas ako sa kanya. Di ibig sabihin aswang ka rin? Hindi nga, pero seryoso ako amihan. Gusto kitang ligawan. Patutunayan ko sa iyo na tunay ang pag-ibig ko sa iyo. Tumigil ka, ngayon lang kita nakilala. Minahal mo na ako kaagad, kalukuhan yan. Naniniwala kasi ako sa sinasabi nilang love at first sight eh. Talagang tunay yon. Ikaw lang, ako hindi. Hindi ako nakasagot nang bigla siyang tawagin ng kanyang ama sa loob. Inutusan siyang bumili ng gamot dahil iniinda na naman nito ang sakit ng sugat nito sa paa. Patakip silim na, samahan na lang kaya kita. Pwede lang ba? Salamat na agad. Hindi may paliwanag na kasabi ka ng nadarama ko sa mga sandaling yon. Ang bilis kong nakuha ng loob ng dalaga. Tila kailangan ko magpasalamat kay Senyorito Miguel dahil ang kayabangan niya ang naging dahilan para makalapit ako kay amihan. Pagdating namin sa tindahan ay sa amin nakatingin ang mga tambay na nagiinuman. Tumaas ang kilay ng mga ito habang palipat-lipat ang tingin sa amin ng dalaga. Isa sa mga ito ang tumayo at lumapit sa amin. Ano na naman Gardo? Bumalik ka na ng upo kung saan ka tumatagay. Tumawa itong nakatingin sa akin. May pagsuntok-suntok pa sa kaliwang palad ng kanang kamao nito. Inis ako nakatitig sa kanya. Niyayabangan ako ng loko. Nahalata yun ni amihan kaya pinagalitan nito ang lalaki. Hayaan mo na lamang amihan, galit yata siya sa akin dahil sa kasama mo ko. Ganito talaga sila dito, mayabang na wala pang kwenta. Nagalit ito sa sinabing yon ni amihan. Dati na pala itong manliligaw ni amihan na hindi pumasa sa dalaga dahil bukod sa lasinggero, mayabang pa. Umaasa lang naman sa ina na nagtatrabaho sa ibang bansa. Galit na galit itong kinuwelyohan ako. Ano lang daw ba ang magagawa ko para proteksyonan si amihan?
Kinuha ko ang kamay niyang nakahawak sa aking kwelyo. Sa pagkakataong yun ay nagiinit ang medalyon sa aking dibdib. Dumadaloy yon sa buo kong katawan. Ramdam ko na rin ang init sa mga mata ko. Napatras siya nang makita ang aking mga mata. Ngunit mabilis ko rin siyang nakwelyuan sabay lambitin sa kanya sa ere. Diyos ko, Buboy, bitawan mo siya. Baka pag initan ka niya at ng kanyang buong barkada. Sila ang nagumpisa, amihan. Depensa ko ito hindi lang sa aking sarili, kundi sa iyo na rin. Pero marami sila, hayaan mo na lang. Nang sabihin ni amihan yon, ay isa-isang lumapit ang mga kasamahan nito. Ang isa'y patakbong sumugod habang nakahandang lumipad ang kamao patungo sa akin. Mabilis kong ibinato rito si Gardo kaya dalawa silang tumihaya at magkasapaw sa lupa. Isa pang malaki ang tiyan ang lumapit para makipagsuntukan sa akin. Nangangati na rin ang palad kong dumapo sa pisngi nito. Kaya nang makalapit ay siniguro kong may matatanggalan ng ngipin sa unang kamaong ibabato ko. Diyos ko, Buboy, ang daming dugo sa bibig niya. Tama na yan. Saan ba galing yung lakas mo at parang mga batang paslit lamang ang laban ng lakas nila sa'yo? Dumura pa ito ng dugo kasama ang 3 piraso ng ngipin. Ang ibang nakita ang pangyayaring yon ay biglang nahintatakutan kaya umatras. Tinawanan ko ang mga ito sabay sigaw ng mga duwag. Ano ba, Buboy? Tama na nga yan. Inumpisahan nila eh. Bumangon ng dalawa at galit na dinuro-duro ako. Nagalit dahil sa hindi kayang tapatan ng aking lakas. Natalo ko ang mga ito kahit pa nasa 5 silang sabay-sabay na humarap sa akin. Binalaan ako ni Gardo na sa susunod na pagkikita namin ay lalagyan niya ng gripo ang aking tagiliran. Kahit nakatalikod at nakapikit ako, kahit hindi mo ako kailangang pagbandaan. Ingat ka lamang at baka mga plano mong paglagay ng gripo sa akin ay sa'yo mangyari. Natahimik ito sa aking bilin. Paika-ika itong lumayo sa akin kaya natuon muli ang atensyon ko kay amihan. Lumapit sa isa sa tindahan para bumili ng gamot. Pagkatapos ay niyaya na akong umuwi. Habang naglalakad kami pauwi ay humingi ako ng paumanhin sa kanya. Pasensya na, ayokong ipakita sa iyo na ganun ako magalit kaso inunahan nila ako. Ayoko naman na sabihin mong duwag ako kahit ayoko ring sabihin na mayabang ako. Pero yung mga mata mo kanina sobrang pula niya. Halos nagbabaga na sa sobrang pula. Galit ka lang ba o sinaniban ka na? Nakakatakot yung galit mo kanina eh. Saka ang lakas na taglay mo. Siguro isa ka talagang aswang. May ganun ba? Baka dahil lang sa galit ko. Hindi ko rin alam eh. Saka yung lakas natin, lumalabas talaga yan kapag galit tayo. Mabuti na lamang at takip silim yon. Kaya iyon na lamang ang napansin ni amihan. Hindi ko rin alam na sa simpleng pagbili ko ng gamot ay makakahanap pa ako ng laban na siyang hindi ko naman inasahan. Pagdating sa bahay nila ay tinulungan ko siyang magluto ng hapunan nila ng kanyang ama. 2 na lamang pala sila sa bahay dahil pumanaw na ang ina nito dahil sa kanser sa dugo. Mabait din ang ama nito at maayos kausap kaya wala akong magiging problema. Maaari na akong maglabas-pasok sa bahay ng mag-ama. Gabi na nang mag-ayang kumain ng mag-ama. Pero mabilis akong tumanggi. Hindi pwedeng kakain ako sa kanila dahil kawawa si Lolo Dodong. Wala siyang magiging kasalo sa pagkain kung sakali. Nagpaalam na lamang akong umuwi para makapaghapunan na rin kami ni Lolo. Tiyak naman akong nakapagluto na rin ito. Aba, mukhang sinuwerte ah. Sinabi mo pa, Lolo, mabigat ang dugo ni amihan kay Senyorito Miguel. Paano? Ubod daw ng yabang. Di mukhang may pag-asa ka niya. Sus, malaki ang pag-asa lo. Pero napalaban din ako sa mga lalaki kanina sa tindahan eh. 5 silang magbabarkadang lasinggero. Naging katapat ko sila. Diyos Ginoo, bakit ka naghanap ng gulo? Alam mong dayo ka rito, baka kumapaano ka. Hindi ako natatakot, Lolo. Kung maharap ako sa isang gulo na hindi ko naman kagustuhan, bakit hindi ako lalaban? Ngayon pa ba ako atras sa ganoong bagay? Kayong hawak kong anting-anting na hindi lang proteksyon ang bigay sa akin, kundi kakaibang lakas at kapangyarihan na rin.
Pagkatapos kumain ay nagpaalam ako kay Lolo na maglakad-lakad muna sa gilid ng dalampasigan. Magpapatunaw ako ng kinain at magmumuni-muni sa ilalim ng buwan. Kung pwede ko lamang sanang yayain si Amihan kaso tiyak akong hindi siya papayag. Napakagandang tignan at tahimik na dagat sa ilalim ng buwan. Malamig ang simoy ng hangin kaya masarap sa pakiramdam. Hindi ko namalayan na nakalayo na ako sa lugar. At napansin kong tila may kakaiba sa aking paligid. Inikot ko ang aking mga mata dahil ramdam ko ang presensya na naroon. Wala akong makita, ngunit may biglang malakas na hangin nang dumaan sa aking uluhan. Nanliit ang aking mga mata. Sino yan? Gigil na gigil ako dahil alam kong asubang na naman ito at gusto akong paglaruan. Hinintay ko siyang magpakita sa akin subalit wala. Paroot parito lamang ito sa aking ulunan. Mas lalo akong nanggigil dahil magpaparamdam, ngunit duwag naman. Hoy, kung naghahanap ka ng biktima, subukan mo ako. Hindi yan tinatakot mo pa ako. O baka naman takot ka lang sa akin. Ikaw pa rin yata yung minsan na nabasag ko yung mukha eh. Gusto mo bang ulitin yon? Biglang lumakas ang loob nito. Hinarap ako't galit na galit siya sa aking sinugod ako ng walang pasabi. Hindi ako nagkamali. Siya pa rin ang nilalang na nakalaban namin ni Lolo noong unang gabi. Ikaw pa rin yan, alam ko. Mukhang mainit talagang dugo mo sa akin ha. Anong akala mo? Na makakabawi ka dahil talo kita kahapon? Walang atrasan dahil ililibing kita sa ilalim ng buhangin matapos kitang mapaslang. Salot ka. Bakit ka pumunta sa lugar na ito? Umuwi ka kung saan ka galing. Kung ayaw mong mapahamak, maging ang buhay ng iyong lolo. Hindi ko alam kung bakit parang pamilyar kahit kakaiba ang timbre ng boses niya. Parang may nahihimigan akong boses na pamilyar. Patuloy lamang ako sa pakikipagbuno sa nilalang na ito kahit pa sobrang dulas niya. Patuloy pa rin ang pangangalmot niya sa akin. At kagaya ng una, napipikon na ito dahil sa hindi ako nasusugatan gaano man katalim ang kanyang mga kuko. Mas makapangyarihan ka pa sa akin. Ano bang mayroon ka? Bakit hindi ka kayang tablan ng mga kuko ko? Protektado ako ng Panginoon. Kampon ka kasi ng kadiliman. Kaya kahit anong pakikipaglaban mo sa akin, yuyurakan lang kita. Wala kang panlaban sa akin. Mayabang ka. Kayang-kaya kitang paslangin gamit ang lakas ko. Bigla itong bumangon sabay hila sa akin. Umikot-ikot ito kasama ko at dahil sa naunahan niya ako ng kanyang lakas at naikot na niya ako ay hindi ako makapanlaban. Hindi ko maipon ang aking lakas kaya nang itapon niya ako doon ako dumiretso sa dagat. Umalakak ito na tila ba panalo na sa aming naging laban. Agad akong lumangoy pabalik sa dalampasigan, gigil na makaganti sa kanya. Humahalakak pa rin ito na tila ba hindi matigil ang kaligayahan nito sa mga oras na yon. Lumapit ako sa kanya, ngunit bigla itong naglaho sa aking harapan nang makalapit na ako. Ngayon naman naglalaro ka ng tagu-taguan. Magpakita ka dahil wawa sa akin ko yung mukha mong perwisyo ka sa buhay. Nandito ako, wag kang atat. Bigla ko nitong tinadyakan kaya sumubsob ako sa buhangin. Mas lalo lamang uminit ang aking ulo. Nilalaro ako nito at inaatake sa madayang paraan. Tila ginawa kong katatawanan nito at pagkatapos niyang magtagumpay ay humahalakhak. Sige lang, humalakhak ka lang. Kapag matsyempohan kita, bistado na yung katauhan mo sa islang ito. Tinitiyak kong lalayas ka sa lugar kapag nabulgar ang totoo mong pagkatao. Muli itong nawala sa aking paningin. Tila ba natakot sa aking banta. Gigil na gigil akong tinawag siya. Ano? Iiwanan mo na ako? Bumalik ka rito dahil hindi pa tapos ang labang ito. Duwag ka! Sigaw ako ng sigaw pero hindi na ito sumagot pa. Wala ring indikasyon na nasa paligid pa ito. Hindi ko maramdaman ang presensya niya. Wala akong magawa kundi ang dumiretso sa balon at nagbanlaw. Hindi lamang tubig alat, kundi buhangin ang nakadikit sa aking buong katawan.
Pagpasok ko sa bahay ay nagulat si Lolo Dodong na makita akong basang-basa. Ay pastilan gabi na, bakit mo naisipang maligo sa dagat? Ligo ka dyan. Muli na naman akong inatake ng aswang, Lo. Nakakainis lang hindi patas lumaban. Nakakainis, takot ding magantihan ko Ay, napaglaruan ka pala ng aswang. Tiyak akong siya pa rin ang aswang na sumalakay sa atin. Baka gustong makapaghigante. Nahulaan mo po, Lo. Ganun na nga ang nangyari. Kaya nga madayang lumaban Tapos nung sabihin kong ililibing ko siya, hindi na nagparamdam. Natakot ang loko. Mukhang ngayon lang nagkaroon ng may pinag-iinitan ng aswang sa lugar na ito. Parang may personal na galit sa iyo ang aswang na yan, Buboy. Hayop na aswang yan. Anong kasalanan ko sa kanya? Gayong dayo lang naman ako dito. Aalis muna ako Bili lang ako ng yosi sa tindahan pampawala ng stress. Diretso ako sa tindahan at kagaya kanina, may mga tambay pa ring lasinggero. Mukhang wala na nga talagang ibang kinahihiligan ng mga tao sa islang yon. Kanya-kanyang yabangan pa ang mga yon. Ate, 2 sigarilyo lang po. Saglit akong napasulyap sa kinaroroonan ng mga nagtatagay at nagyayabangan. Nagulat ako nang bigla akong sitahin ng isa. Nang isang humihit-hit ng sigarilyo na kanina pang nakatingin sa akin. Ano raw bang tinitingin-tingin ko sa kanya? Napasulyap lang po, hindi naman po siguro bawal, hindi ba? Tinapon nito ang hawak na sigarilyo at inapakan gamit ang paa. Tumayo at nakipagpantay sa akin. Niliyad pa nito ang dibdib. Ala Ruben Padilla ang dating. Gagatlabi sabay iling at palatak. Sa isip ko, bakit ang daming siga at mayabang sa lugar na yon? Pero siguro dahil sa alam nilang dayo lamang ako kaya ganun ang trato nila sa akin. Nakikiusap po ako, huwag niyo pong umpisahan ng gulo. Hindi po ako naghahanap ng away. Tumawa ito ng pagak. Ang ibang nakatagay nito ay nagtatawanan na rin. Tila ba walang may matino sa mga yon. Maliban sa isang tindera na nasaksiyan kung paano ko pinatumba ang isang grupo. Ngunit hindi ito nakinig. Ano daw ang magagawa ng isa laban sa marami? Bigla pa niya akong tinadyakan sa paa kaya nagulat ako. Ano bang kasalanan ko? Bakit bigla mo na lamang akong sinipa? Muli na naman itong tumawa. Mukha talagang may tama ito ng alak. Nakiusap sa akin ang tindera na umalis na lamang at huwag nang pansinin pa ang mga pinaggagawa ng lalaki dahil lasing ito. Hindi pa naman uminit ang aking ulo kaya tinalikuran ko na lamang ito. Ngunit bigla niya akong sinipa sa puwetan. Bigla tuloy nabuhay ang galit sa aking dibdib. Sinubukan kong kontrolin at bigyan kayo ng pasensya. Pero para namang inuudyokan niyo akong magalit. Tumawa muli ito. Sinabing kapag may dayo ay dapat sinusukat ang tapang. Lalong nag-init ang aking ulo. Uminit ang medalyon at dumaloy yon sa buong kalamnan ko. Susukatin pala. Hindi ko na kontrolado pa ang aking sarili. Sobrang gaan na ng aking mga kamay. Nawawala na ako sa sarili dahil sa galit. Kaliwat ka ng suntok sa mukha nito. Putok na rin ang kilay at bibig nito. Walang kahit isang barkada nito ang lumapit para kalabanin ako o tulungan ang mayabang na lalaking yon. Kung hindi nagmakaawang tindera ay hindi ko tinigilan ito. Kung gusto mong magharap tayo bukas sa harap ng kapitan, ipatawag mo na lamang ako sa bahay ni Lolo Dodong. Haharapin ko lahat ng reklamo. Saksi ang maraming tao dito lalo ng tindera ng tindahang ito kung sino ang nagsimula ng gulo. Tahimik na nakatingin sa akin ng lahat ng mga naroon. Pangalawang araw ko pa lamang sa isla ngunit mukhang mabilis yata akong makikilala ng mga tao sa paligid. Walang paalam akong umalis. Pagdating sa bahay ay gising pa rin si Lolo kaya sinuway ko ito. Natulog ka na dapat, Lo. Papalaot pa naman tayo bukas ng umaga. Kasalanan ko pa ngayon ang tagal mong umuwi. Ala, hindi na po ako bata. Hindi mo na kailangang hintayin ako, Lo. Abay, hindi pwede yon sa lugar pa namang ito na madaming basagulero. Baka naman masarap na ang tulog ko. Ikaw pala ayon, nakikipagbakbakan na sa mga lasinggerong tambay sa tindahan. Hindi mo rin naman makikita dahil nandito ka sa bahay. Ano yon?
Hindi ko marinig yung sinasabi mo. Bumubulong-bulong ka pa. Tumatanda ka na kasi, Lo. Ang sabi ko, matulog na tayo. Maaga pa tayo sa laot bukas. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Lolo Dodong para pumalaot. Tila nga nakasalali sa kamay ko ang swerte ni Lolo sa pangingisda. Ang dami na naman ng aming nahuling isda sa mga sandaling yon. Malaking pera na naman ito, Lolo. Mukhang araw-araw tayong sinuswerte sa pangingisda ah. Mukhang ikaw ang nagdala ng swerte sa akin. Simulat sa pool ng aking buhay na mangingisda. Ngayon lang nangyari na nagkaroon ako ng sobra-sobrang huli. E di mabilis tayo makakapag-ipon ng pera nito, Lo. Tama ka, lalo na't mukhang kailangan na talagang mag-ipon ng pera. Hindi natin alam sa susunod na buwan. Baka sasabihin mong pakakasal ka na. Abay kailangan talagang maging handa. Mukhang mas mauuna ka pa yatang nangarap sa akin, Lo eh. Ay sus, galing na ako sa ganyang bagay. Mas mainam talagang mapaghandaan. Maniwala ka sa akin. Ang swerte sa pag-ibig parang ulan lang din yan. Bigla na lang babagsak nang hindi mo na mamalayan. Ay may makata pala kay Lolo. Mukhang napahanga ako ah. Tawanan kaming maglolo. Ayokong seryosohin masyado ang tungkol kay Amihan. Kapag ako'y nabigo sa kanya, tiyak natatanda na lamang akong binata. Muli kaming umahon na parehong puno ang aming dalawang kahon ng isda. Pagdating sa bahay ni Senyorito Miguel, sa gate pa lamang ay hindi na kami pinapasok ng tauhan nito. Anong hindi? Lahat ng huli namin dito namin binabagsak kay Senyorito Miguel. Papasukin mo nga kami. Nais naming makausap ang iyong amo. Biglang lumabas si Senyorito Miguel na madilimang muka. Galit na galit itong humarap sa amin. Hindi nyo ba naiintindihan? Hindi ko bibilihin ang huli niyong isda kahit gaano pa yang karami. Senyorito, ang dami po nito. Paano namin to magagawang pera? Kasalanan nyo yan. Kasalanan yan ng apo mong ungas. Ako ungas? Alam ko na. Alam ko na kung bakit ganyan ka na lamang kung magalit sa akin. Dahil ba kay Amihan? Sandali. Isip bata ka ba? Labas ang negosyo sa personal nating buhay. Kasalanan ko ba kung hindi ka mahal ng dalaga? Mayabang ka raw kasi. Kita mo na walang respeto sa akin. Lahat ng mga tao rito ang taas ng tingin sa akin. Ikaw ganyan ka kung tratuhin mo ako. Hindi ka ginto. Anong gusto mo? Ano bang gusto mong pagtrato ang gagawin ko sa'yo? Umalis na kayo, Lolo Dodong. Bago ko pa maisipang barilin tong mayabang mong apo. Ay halika niya apo. Tigilan mo na nga yung pagsagot-sagot mo ko, Senyorito. Binangga ni Lolo Dodong ang karga nitong kahon. Kaya napahakbang na rin ako. Kapwa kaming napakislot ni Lolo dahil sa gulat nang pabagsak na isinara ni Senyorito Miguel ang mahabang gate nito. Kita mo na, napakayabang talaga porke mayaman. Tumahimik ka na, ang dami mong sinasabi. Galit ka po ba sa akin, Lo? Hindi ko naman kasalanan nito eh. Isip bata lang talaga yung lokong yun. Oo niya, pero paano natin ito magagawang pera? Sayang ang dami pa naman itong huli natin. Akala ko dahil maraming huli swerte na. Saka lang pala magiging swerte kapag naging pera na. Lolo naman, huwag ka pong mag-alala. Ilalako ko itong isda. Makikita mo, mauubos to. Sasakay ako sa bangkang pampasahero. Dadalhin ko ito sa bayan. Mauubos ito, tiwala lang, Lolo. Hindi nga ako nahirapang ilako ang mga isda. Ang daming bumibili. Kaya mabilis nang lahati ang dala kong isda. Pinamahay-mahay ko yon hanggang sa maubos. Tuwang-tuwa ko dahil mas mataas ang presyo ng nilako ko kaya malaking pera pa ang kita. Nang makauwi ako tuwang-tuwa si Lolo nang makitang bakante na ang dalawang kahong daladala ko. Naubos bang ilako yan, apo? Oo naman, Lo. Sabi ko naman sa iyo eh. Mauubos pa rin at walang masasayang sa kuha nating isda. Ang swerte talaga ng palad mo, apo. Hindi ako naniniwala sa ganyang bagay, Lo. Bakit ako nakulong ng maraming taon kung swerte naman pala ako? Walang malas, walang swerte, Lo. Nakadepende ang buhay natin sa paraan ng Diyos na mangyari sa atin. Oo nga naman. O siya, kumain ka na muna dahil alam kong gutom na gutom ka na. Sandali lang po, Lolo. Ihahatid ko lamang po itong ice cream na binili ko para kay Amihan. Babalik din po ako kaagad. Sus, Ginoo, oo sige. Yan pag-ibig talagang yan, oo.
Nagbago kasi bigla ang isip ko, Lo. Tumatanda na ako kaya hindi na dapat magpabagal-bagal pa. O siya, sige na, 38 ka na nga pala nyo. Parang hindi naman halata, Apo, napakabata pa rin ang itsura mo eh. Natawa na naman ako sa papuri ng lolo, pero kahit paano napansin ko rin yon sa aking sarili. Hindi rin halata na 38 anyos na ako. Tuwang-tuwa si amihan nang ibigay ko sa kanya ang ice cream. Hindi ko alam. Nahulaan ko pala ang pinakapaborito niya sa lahat. Mukhang magkakasundo tayo kapag ganito ah. Paano mo nahulaan ang paborito ko? Talaga? Nagustuhan mo yung bigay ko? Oo, salamat. Paborito ko talaga itong ice cream noon pa man eh. Hindi rin kasi malusog sa katawan ito. Gusto ko itang bigyan araw-araw kaso para namang minabilis kong magkaroon ka ng sakit niyan. Mas mainam pang pasalubungan kita araw-araw ng mansanas. Yun, sigurado akong pampalusog yun ng iyong katawan. Kita ko sa mukha niya ang kilig. Nagpasalamat siyang muli sa akin at niyaya akong kumain. Hindi na ako tumanggi pa para mas maging komportable siya sa akin. Habang kumakain ako'y nasa harapan ko siya. Kung ano-anong pinag-uusapan naming bagay, hindi naman ganon kaimportante pero sa katagalan, naging komportable na kami sa isa't isa. Patapos na akong kumain nang biglang dumating si Senyorito Miguel. May dala itong supot at isang pumpon ng bulaklak na kulay rosas. Nang makita niya ako'y muli na namang nagdilim ang kanyang anyo. Ikaw na naman. Ano bang problema mo sa akin? Hindi naman kita inaano ah. Ano bang ginagawa mo rito, Senyorito Miguel? Maaga pa lang kung ano-anong suhol na naman yung hinahatid mo rito sa bahay. Amihan, paborito mong ice cream at may pasobrang bulaklak. Hindi ito suhol. Bigay ito sa iyo ng maginoo mong manliligaw. Nabilhan na po ako ng ice cream ni Buboy. Ayos na ako rito. Dalhin mo na lamang yan pabalik saka. Pasensya na pero hindi ako mahilig sa bulaklak. Mamahaling ice cream at bulaklak ito. Di hamak na mas mahal kaysa dyan sa bigay ng lalaking yan. Bakit ba mainit ang ulo mo kay Buboy? Kaibigan ko siya. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Kaya hindi mo kailangang magalit sa kanya. Mas lalong nagdilim ang anyo ni Senyorito Miguel. Sa akin lagi pumapabor at halatang pinagsesilosan nito. Paano yan, edi uwi na kayo, Senyorito. Umanda ka dahil sa wala pa ring bibili ng mga huli mong isda. Hanggat panira ka sa aking buhay pag-ibig, hindi kayo magiging masagana ng lolo mo, tandaan mo yan. Ayun at narinig na nga ni Amihan. Eh di ba mas lalong lalayo ang loob niya sa'yo? Pinapakita mo talagang masama ang ugali mo eh. Saka kung parte sa mga huli kong isda, ay marunong naman din akong maglako. Tignan lang natin kung matitiis mo, lalo na kapag may mga araw na matumal. Ang baba naman niyang banta mo, Senyorito. Ang mabuti pa'y umalis na lang po kayo. Umalis nga ito ngunit padabog. Itinapon nito ang punpon ng bulaklak at ang binili nitong ice cream sa bakura ng bahay. Ang pangit talaga ng ugali ng taong yon. Harap-harapan ng ipinapakita ang tunay na ugali eh. Kaya una pa lang, hindi ko talaga nagustuhan ng ugali ng taong yan. Itsura pa lang mukha ng bugnutin eh. Eh kung sagutin mo na lang kaya ako para hindi na siya magiging pasaway sa sunod ng sunod sa'yo. Umayos ka, hindi kita sasagutin dahil lang sa lokong yon. Kung sasagutin man kita pagdating ng araw, ayun ay dahil sa mahal na kita. Talaga, ibig sabihin pala may pag-asa ako. Hinaan mo yung boses mo, baka maraming makarinig. Baka marinig ka rin ng tatay, nahihiya ako eh. Tatay mo yun eh. Kumusta na nga pala ang tatay mo? Nagpapahinga na nga lang. Ayos na yung tinik niya ng pako. Nabakunahan na rin naman siya para sa tetano. Kapag magaling na siya, babalik na rin yun sa pangingisda. Tumango ako. Sa isla, ang kabuhayan ay sa dagat at sagana yon kaya walang gutom kapag masipag ka. Mas naging komportable sa akin si Amihan. Alam ko sa aking sarili na malaki ang pag-asang maging kasintahan ko siya pagdating ng araw. Nagpaalam ako kay Amihan para umuwi. Ngunit bago ako dumiretso sa bahay ay dumaan muna ako sa tindahan.
Para pa rin akong artista sa mga taong naroon, sa akin lahat nakatingin. At iba sa kanila'y parang takot sa akin. May narinig akong bulungan ng mga binatilyo. Nakita pala nila ang nangyari, kung paano ko binasag ang mukha ng mayabang na lalaki, maging ang grupo ng mayabang na si Gardo noong unang araw. Narinig ko pa ang huling sinabi ng isang binatilyo. Ako na raw ang kilabot ng mga kabinataan sa isla. Hinayaan ko yon at tahimik na umuwi. Yumuko pang mga binatilyo bilang tanda ng paggalang sa akin habang dumadaan ako sa kanilang harapan. Ninitian ko ang mga ito at diretso nang umuwi sa bahay ni Lolo Dodong. Ay, saan ka ba galing? Kanina pa kita hanap. Sabi mo maghahatid ka lang ng ice cream. Pasensya na Pulo. Nag-uusap lang po kami ni Amihan. Medyo naaliw kaya napalawig po ang usapan eh. Mukhang nakuha mo na talaga ang loob ng dalaga. E di magsisimula ka niyang maligaw niyan. Siyempre lo, gwapong kong ito eh. Kaya malaki ang tiwala ko sa sarili ko. Mahangin nga lang. Hindi kayang tapatan ng pagiging mahangin. Ay, bilhan mo nga ako ng bigas sa tindahan. Wala kasing laman ng bigasan natin eh. Sige Pulo, labas lang po ako. Muli akong bumalik sa tindahan. Nakasalubong ko si Senyorito Miguel. May nakasunod na mga tauhan dito. Halatang ako ang inaabangan dahil nang makita ko ay lumapit agad ito sa akin. Piliin mo yung taong binabangga mo. Nagkamali ka ng kinalaban. Kayang-kaya kitang balatan ng buhay, alam mo ba yon? Ano bang kailangan mo? Ang dami mo pang sinasabi. Naiintindihan mo naman siguro ko, hindi ba? Simple lang, layuan mo ang babaeng mahal ko kung ayaw mong may masamang mangyari. Kung hindi sa'yo, ay sa kanya. Sa tingin mo, ganoon ko lamang bibitawan ng buhay ng pinangangalagaan ko? At sa tingin mo naman, hindi ko kayang protektahan ng babaeng mahal ko. Siyang pananakot mo, senyorito. Sanay na akong matakot. Tumawa itong halos magdikit na sa akin ang katawan. Hinayaan ko na lamang ang kanyang kilos hanggang sa sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Nahulihin ako. Hinawakan ako sa dalawang kamay. Ngunit isang tulak ko lamang sa dalawang mga tauhan nito ay pareho na ang mga itong natumba. Mga lampa! Kayong dalawa! Hulihin niyo yan! Dadalhin natin sa aking kubo. Doon natin ibibigay ang nararapat na parusa sa mayabang na yan. Mas mainam kung walang makakakita. Mas ayos dahil pwede nating paslangin. Uminit ang ulo ko sa narinig. Hindi ko pinalampas ang mga tauhan nito. Hinawakan ko ang ulo ng dalawa at pinagbangga ang mga noo. Tila mga manikin ng mga to na hawak kong kalaban. Bukod sa napakagaan lamang nila, hindi rin halos makapanlaban sa akin dahil sa may sabakal ang aking katawan. Mga pulpol! May mga kamay kayo. Matuto kayong lumaban. Bakit para kayong mga paralisado? Nag-iisa lang yung kalaban nyo na yan. Talagang sinadya akong paralasahin sila. Anong magagawa mo? Tutunganga ka lang ba? May kalalagyan ka sa akin, tandaan mo yan. Markado, senyorito. Mas lalo itong nainis. Tila pinaglalaroan ko lamang ang mga ito. Nang maging mahina at parehong nakahandusay sa lupa ang mga yon, ay hindi ko na pinagaksayan pa ng oras. Dumiretso na ako ng tindahan. Bumalik ka rito, Buboy! Hindi pa tayo tapos! Hindi ko ito pinansin. Bingi-bingihan lamang ako hanggang sa marating ang tindahan. Sayang lamang ang oras sa pakikipag-away. Gayong ang katumbas ng lakas ng mga ito'y tila isang 10 taong gulang na bata lamang. Maliwanag ang buwan ng gabing yon, kaya hindi kami pumalaot ni Lolo. Ngunit nasanay nang magising ang mga mata ko sa ganong oras. Kaya bumangon na lamang ako at nagkape. Maingat ang mga hakbang ko dahil ayokong magising ang lolo. Biglang may mga pagaspas ng pakpak na tila ba huni ng tiktik o huni ng itik sa harapan ng pintuan. Napakunot ang aking noo. Kakaiba yon. At huli na mapagtanto ko na aswang na naman. Sino ka ba talaga? Bakit ako lang ang pinag-iinitan mo? Karibal ba kita?
Mas lalong bumangis ang huni ng nilalang na ito. Hindi rin ako natatakot kaya nilabas ko ito at walang anumang patalim. Ang ingay mo! Nawala ito sa harapan ng pinto. Gayong narinig ko itong nasa harapan ko lang kanina. Ang pinto ang yari sa sawali lamang ang naging pagitan naming dalawa. Nasaan ka na? Susugod-sugod. Duwag naman pala. Magpakita ka! Inikot ko pa ang buong bahay. Nang may maramdaman akong enerhiya sa aking likod, tumigil ako at mabilis na umikot. Sabay tadyak ng sobrang lakas. Sa pulko ang nilalang at nakita ko kung paano siyang tumihaya sa lupa. Sabi ng ikaw pa rin yan eh. Mukhang may kinagagalit ka talaga sa akin. Ako lang ang binabalik-balikan mo. Kailangan ko ang puso mo. Hindi lang sa kung anong rason, kundi dahil sa isa kang antingero. Mas magiging malakas ako kapag natalo ko. Yang lakas mo. Bigla siyang tumalon na parang palaka. Aminado kung malakas siya kaya muli na naman akong natihaya. Sinakal niya ako ng sobrang lakas. Hirap akong dumipensa dahil sobrang dulas ng kanyang katawan. Nakakuha ako ng pagkakataon kaya natadyakan ko siya sa pribadong parte ng kanyang katawan. Napaubo pa ako nang makawala sa kanyang pananakal. Walang hiya ka. Dapat pala nagbaon ako ng asin kanina. Muli niya akong inatake. Ngunit maaga pang bawat depensa ko. Sinuntok ko ito sa panga. Nasaktan ito kaya para itong tigre sa bangis. Ilang beses din ako nitong sinubukang kalmutin ngunit hindi ako nasusugatan. Mawawala din yung bertod ng kabal sa katawan mo. Isang araw, magugulat kang mawasak na yan tiyan mo. Hindi ko ito pinansin at sinubukan ko itong tamaan sa panga ng mas malakas na suntok. Ngunit hindi ko nagawa nang bigla itong umiyaw at nagpagulong-gulong sa buhangin. Lumabas si Lolo Dodong sa bahay habang nililinis ang palad. Dinuraan pa nito ang asubang ngunit gaya ng ginawa nito kapag nadedehado, nagtatago sa bertud ng taga-bulag. Paano ko yun mapapaslang kung lagi na lang nawawala? Wala rin akong idea. Hindi rin naman kasi ako albularyo. Napapalatak na lamang ako habang iniikot ko ang aking paningin. Wala nang presensya pa ng kakaibang enerhiya ang mararamdaman ko sa paligid. Ay kanyang pumasok na lang tayo sa loob. Kaya pala ang ingay mo. Kalaban mo na pala ang aswang. Kanina pa po Lolo, akala ko nga hindi ka magigising eh. Muli kaming bumalik sa paghiga. Hindi na muna ako nagkape. Humiga ako sa papag dahil ramdam ko ang kalahati ng aking katawan. Ang kalahating lakas ko ang nawala. Kinabukasan ay maagang napadaan si Senyorito Miguel sa aming bakuran. Puno ng lapnos ang muka maging ang balikat nito. Sinadya ko siyang lapitan. Anong nangyari sa iyong mukha, Senyorito Miguel? Napaso ng ano yan? Ano sa tingin mo? Kaibigan ba tayo para sagutin kita? Ang sungit mo naman, Senyorito. Nagtataka lang naman eh. Dumayo ka sa akin, buwisit ka sa buhay ko. Mainit lang ang ulo mo sa akin kasi ako ang gusto ni Amihan, hindi ikaw. Mas lalong nagdilim ang mukha nito dahil sa prangka ko itong sinagot ng totoo. Diretso na itong umalis na nakabuntot pa rin ang mga tauhan nito. Hindi ginawang lumingon ni Senyorito Miguel hanggang sa tuluyang lumiko at hindi na makita pa. Lumipas ang isang taon, tila nasanay na lamang din ako sa mga pinaggagawa sa akin ni Senyorito Miguel. Maging ng kanyang mga tauhan. Hindi ko ginawang seryosohin ang mga atake ng mga ito dahil alam kong selos lang naman ang ugat ng lahat ng iyon kung bakit ginagawa ito ni Senyorito Miguel. Hindi ko na rin mabilang pa kung ilang beses na akong sinubukang atakihin ng aswang. Subalit imbis na madali ako ay siya lagi ang bugbog sarado sa akin. Kung hindi lang sana siya nagtatago sa taga-bulag, sa tuwing mahina na siya ay tiyak kong napuruan ko na sana ito. Sa ilang buwan kong panliligaw kay Amihan, sa wakas ay sinagot na rin niya ako. Totoo ba, Amihan? Hindi mo ba ako binibiro? Bakit biro lang ba para sa iyo ang lahat? Eh kung ganun, wag na lang pala.
Hindi. Nagulat lang ako, hindi ako makapaniwala. Nobya ko na sa wakas ang babaeng buong buhay kong pinangarap. Wag mo akong lokohin. Tiyak akong magsisisi ka ng milyong beses. Pangako mahal ko, iingatan ko ang gaya ng isang babasaging baso sa ating relasyon. Walang pagsidla ng aking tuwa. Kasintahan ko na rin si Amihan sa wakas. At sobrang swerte ko dahil sa dami ng mga lalaking nagkakagusto sa kanya, ako ang napili niyang mahalin. Kaya mas lalo kong pinag-iinitan ng mga lalaki sa isla. Isang dayo lamang ang nakabingwit sa nag-iisang prinsesa nila. Pero takot din sa akin ng mga kabinataan sa islang yon dahil marami na ring buka ng basugulero ang nabasag ko. Sa sobrang dami ng mga mainit ang ulo sa akin, hindi ko naisip na posibleng balikan ng mga ito si Lolo. Hindi ko inasahan na ang masayang mga ngiti ko pagdating ng bahay ay bigla ang mapapawi. Natagpuan ko si Lolo Dodong na nakasubsob, tumatagas ang dugo sa sahig ng kawayan. Tiyak akong hindi pa katagalan ng ginawang pagsaksak kay Lolo. Lolo, sinong gumawa nito sa'yo? Sabihin mo, Lolo, sinong may gawa nito sa'yo? Hindi matigil ang panginginig ng aking katawan. Para akong sasabog sa galit. Bakit si Lolo Dodong? Matanda na ito. Sa akin sila inggit. Sa akin mainit ang kanilang ulo. Bakit sa matanda nila binunto ng kanilang galit? Tinulungan ako ng mga kapitbahay na asikasuhin ng bangkay ni Lolo Dodong. Hindi ko matanggap ang ginawa nila kay Lolo. Ang masayang ibabalita ko sana kay Lolo na relasyon namin ni Amihan ay naging bangungot. Ipagpaliban na lang din natin ang ating planong kasal, mahal. Makapaghihintay naman ng bagay na ito eh. Pasensya na, Amihan, pero ayos lang ba? Isang taon yata ang hihintayin natin bago muling matuloy ang kasal. Ayos nga yun para mas mapaghandaan pa natin. Hindi tayo gahol sa oras, saka mas mapag-iisipan natin kung tama ba itong binuo nating desisyon sa buhay. Ipaghihiganti ko ang ginawang ito kay Lolo. Humanda sa akin ang kriminal na may gawa nito. Mahal, batas na maghahabol ng hustisya. Huwag mong dagdagan pa o dagdaan ng mga kamay mo. Maawa ka naman sa akin. Kung hindi lamang dahil kay Amihan, lahat ng mga kalalakihan sa islang yon ay isa-isa nang natagpo ang lumulutang sa dagat. Ayokong bigyan ng sakit ng ulo ang aking nobya, kaya hinayaan ko na lamang na sa mga kamay ng mambabatas, gugulong at makakamta ng hustisya. Mahal, may balita na ba sa pagkamatay ni Lolo? Nakilala na ba ang suspect? Mukhang wala ng pag-asa. Natakpan na yata ng perang hustisya para kay Lolo Dodong. Ay, lalabas din ang totoo. Maghintay lang tayo sa positibong balita. Inasahan kong darating yun ngunit wala. Dumating na ang itinakdang kasal naming muli ni Amihan. Masakit man ang puso ko para kay Lolo ay kailangan kong maging positibo. Tumatanda na rin ako kaya kailangan ko nang magpamilya. Nauna ako sa simbahan dahil iyon ang sabi nila. Sa munting kapilya ng isla magaganap ang aming kasal ni Amihan. Ngunit umabot na ng 1 oras ang paghihintay ay hindi pa rin ito dumating. Hanggang sa lumapit sa akin ang aking biyanan. Umiiyak itong ibinalitang dinukot si Amihan. At duda niyang mga tao yon ni Senyorito Miguel. Sadya din na lang katipan ko. Biglang nag-init ang medalyon. Muli na naman itong dumaloy sa buo kong katawan. Hindi alam na't walang idea ang aking magiging biyanan kung saan dinala ang aking magiging asawa. Kaya naganap ako ng walang direksyon. Lahat ng mga lalaki makakasalumuha ko, kinukwelyuhan ko at pilit na pinapaamin ngunit wala ring ideya ang mga ito. Sa bahay ni Senyorito Miguel ang isip kong direksyon, ngunit walang nagbukas ng gate. Desperado na akong matagpuan ang aking nobya. Ibang kabang nararamdaman ko sa mga oras na yon, kaya walang alinlangan kong tinalo ng mataas na pader. Walang pakialam sa mga tinik na inilagay doon. Nagulat ang mga tauhan ni Senyorito Miguel nang makita akong tumalon sa gitna ng mga ito. Naganda ang mga ito ng depensa.
Nasaan ang magiging asawa ko? Tinawanan lang ako ng mga ito. Mas lalong nag-init ang aking ulo. Isa-isa kong niliyaban ng mga ito. Parang mga papel lamang ang mga ito sa gaan. Mamamatay kayong lahat kung hindi nyo sasabihin sa akin kung nasan ang amo nyo. Napilitan ng mga itong ituro sa akin ang basement kung saan naroon si Senyorito Miguel. Bago ako lumapit sa lugar na kanilang itinuro, ay pinatulog ko muna ang mga ito gamit ang aking kamao. Huli na nang maabutan ko ang aking nobya. Pinagsamantalahan nito ni Senyorito Miguel. Hayop ka! Nilipad ko ang kinaroroonan nito. Binugbog na suntok ngunit tinawanan lang ako nito. Tagumpay ito sa kanyang naging masamang hangad na siyang hindi ko naisip na gagawin niya. Ako pa rin ang nagumagi. Kita mo naman, hindi ba? Hindi ka kailanman magwawagi. Wala kang kaluluwa. Muli ko siyang binugbog ng suntok. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi nawawalan ng malay. Nang bumagsak ito'y agad kong nilapitan si Amihan. Mahal, halika, pasensya na. Hindi ko inasahan na mangyayari ito. Patuloy lang ito sa pag-iyak. Sinubukan ko siyang lapitan. Sinubukan kong yakapin siya ngunit mabilis niya akong tinulak. Huwag mo akong lapitan, lumayo ka sa akin. Marumi na ako. Hindi mahal, hindi totoo yan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Hindi na ako tunay. Wala na ako may pagmamalaki pa sa'yo. Daig ko pa ang putik. Hindi, Amihan, huwag mo isipin yan. Mabubulok siya sa kulungan. Hindi ako papayag na hindi siya mananagot sa ginawa niyang ito sa'yo. Hindi mo alam kung gaano siya protektado ng batas. Hindi mo siya kayang ipakulong, mababaligtad ka lang. Bahala na kung paanong paraan ako makakapaghiganti. Basta makakamit niya ang hustisya. Binabilis ko siyang binihisan at dinala sa bahay. Gusto kong magwala ngunit wala akong magagawa. Ayaw kong makita o madagdagan ng kanyang nararamdaman. Hiwalayan mo na ako, iwanan mo na lang ako, Buboy. Hindi ako karapat-dapat na maging isang asawa. Iwanan mo na ako. Mahal, kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod sa iyo. Matutuloy pa rin ang ating kasal. Ipaghihiganti kita sa kamay ni Senyorito Miguel. Magdurusa siya pagdating ng araw. Hindi, walang kasal na mangyayari. Hindi ako karapat-dapat sa kasal dahil isa na akong maruming babae. Mahal, wag mo namang sabihin yan. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitiwan. Mahal kita. At kasalanan ko ang lahat, hindi kita naprotektahan. Halimaw ang Miguel na yun. Halimaw siya. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli ng bagong buhay. Kung gusto mo, magpakalayo-layo tayo rito. Pwede ba, Buboy? Maawa ka sa sarili mo. Huwag mo nang ipagsiksikan pang sarili mo sa kagaya ko. Pinilit kong ipaintindi sa kanya ngunit paulit-ulit kami. Awang-awa ako kay Amihan at hindi ko maiwasang sisihin ang aking sarili. Kung sana inisip ko ang posibilidad na yon, pakiramdam ko'y sobrang pabaya ako mula pa kay Lolo Dodong. Ang Senyorito Miguel na yon, siyang dahilan ng pasakit sa buhay ko noon pa man. Humanda siya sa akin. Isa lamang ang taong sa likod ng aking mga pasakit at kabigatan sa buhay, kaya oras na ng paglilinis. Hindi ko nga lamang maiwan pa si Amihan. Lagi itong tulala at laging hindi nagsasalita. Maging ang ama ni Amihan ay sobrang naawa na sa kanya. Habang lumilipas ang oras, araw, ay mas lalong nagiging tahimik at tulala si Amihan. Pilit ko siyang dinadala sa doktor ngunit ayaw niya. Nagagalit pa siya. Nang gabing tulog siya'y sinubukan kong puntahan ang bahay ni Senyorito Miguel. Gusto kong makipagtuos sa kanya. Dapat nga'y pinaslang ko na siya noong naaktuhan ko ang pangahali niya sa aking nobya. Kaya lamang itiyak na magiging mas malalim ang aabuting trauma nito. Pagdating ko sa bahay ni Senyorito Miguel, sobrang tahimik ng loob. Madilim ang buong kabahayan, tiyak na walang tao. Isang matanda ang dumaan sa aking harapan. Bakit daw ako naroon? Isang linggo nang walang tao sa bahay na yon. Nasa bakasyon daw ang mga ito. Wala akong magawa kundi ang bumalik na lamang sa bahay. Hindi muna ako pumasok. Sa labas lamang ako ng bahay nagmumuni-muni.
Bakit parang hindi ako tinatantanan ng maraming problema? Ng maraming mga pagsubok. Sa unang pagkakataon ay umagos ang masaganang luha sa aking mga mata. Lahat ng mga kaibigan ko sa buhay simula umpisa, buong nanariwa sa aking isipan. Pwede naman sigurong tama na ito, Diyos ko. Ang dami ko nang nakaharap na pagsubok. Ang dami ko nang tiniis na sakit at paghihirap na sa tingin ko'y hindi ko naman nararapat mapagdaanan. Gaano na ba ako kasama para magkaroon ng ganitong paghihirap? Napaiyak na lamang ako nakatingala sa langit. Hinayaan ko ang aking sarili na mailabas lahat ng sakit na aking nadarama. Nang unti-unting gumaan ang aking pakiramdam ay saka lamang ako bumalik sa loob ng silid ni Amihan. Hindi na yata matigil-tigil ang kalbaryo sa buhay ko. Kalalabas ko lamang ng mabigat na hinanakit sa dibdib ko. Heto na naman ang pinakamabigat na problema sa lahat. Nadatnan ko si Amihan na nakalambitin ang katawan. Nakatali ang leeg, dilat ang mga mata, labas ang dila. Sumigaw ako. Hindi ko na napigil ang pag-iyak sa harapan ng aking biyanan. Garalgal ang boses ko habang sigaw ng sigaw, tawag ang pangalan ng aking nobya. Amihan, bakit mo ginawa ito, mahal? Anong ginawa mo? Taranta ang ama ni Amihan at hindi rin makapaniwala na magagawa ito ng anak niya. Tinanong ako nito kung saan ako galing. Bakit hindi ko nabantayan ang kilos ni Amihan? Pasensya na po tay, sa kagustuhan ko mahanap ang hustisya para sa kanya. Iniwanan ko siya dito kanina habang natutulog. Hindi ko naman inasahan na magigising pa siya. Napahagulgol rin ng kanyang ama. Alam kong wala nang mas masakit pa na mawala ng anak. Lalo pat ito na lamang ang nag-iisang kasama nito sa buhay. Muli ko na namang sinisi ang aking sarili. Bakit lahat na lamang ng kilos ko ay palpak? Patawarin mo ko tay. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito kay Amihan. Sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang muna ako nagmamadali para sa hustisya. Pakiramdam ko, ako yung pinakamakasalanan nilalang sa mundo. Sa akin lahat ng parusa. Sa akin lahat ng mga pasakit. Wala na ba akong karapatan na maging isang normal na tao? Na sana naman, wag namang ganoon kabigat lahat ng pagsubok na binibigay sa akin. Matapos ilibing ang bangkay ni Amihan ay mas lalo pang naging mas mabigat ang aking buhay. Mukhang wala nang pagbabago sa kwento nito. Puro pasakit, puro kabigatan. Nawalan na ako ng gana pang mangarap para sa buhay. Noong buhay pa si Amihan ay sobrang dami kong pangarap, ngunit inilibing ko na yon kasama niya. Kung ano ang mga gawain ng mga taong walang pangarap sa buhay. Sa islang yon ay ginawa ko na rin. Kahit buong araw akong maglasing ay wala akong pakialam. 2 beer ate, bigyan mo ako. Agad akong umupo sa bakanteng tambayan. Maraming naroon ngunit tahimik at tila alanganin nakatingin sa akin. Natatakot sila sa akin. Nasaan na yung mga siga dito? Yung mga tauhan ni Senyorito Miguel. Lumabas kayo. Tahimik lamang silang nakatitig sa akin. Marahil alam na nila ang magiging kahinat na nila kapag pumalag sila. Order lang ako ng order ng bote ng beer. Walang pakialam. Kahit naging 2 na ang paningin ko ay hindi ko na rin tansya kung gaano kabigat ang aking ulo. Tumayo ako at wala sa sariling tinapo ng bote. Lumaban kayo. Matapang kayo, hindi ba? Noong unang dating ko dito, ang siga-siga nyo. Nasaan ang mga matatapang sa lugar na ito? Walang alinlangan kung pinadapo ang kamao ko sa pisngi ng lalaking malapit sa akin. Nagulat ito ngunit hindi rin pumalag. Naalala ko ikaw yung isa sa mga kasamahan ni Gardo. Ang akala ko ba ibubutasan niyo ang gilid ko? Bakit bigla na lang kayo naglaho? Sinubukan akong awatin ng ibang naroon. 4 na kalalakihan ang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Ngunit 4 sila, sabay-sabay kong itinapon. Walang pipigil sa gusto kong gawin. Buhay ko ito, kaya gagawin ko kung ano man ang gusto kong gawin. Lahat naman kayo. Kayo naman ang nag-umpisa, hindi ba?
Mag-iba sa gulero na tayong lahat. Makulong man ako muli ay ayos lamang. Hindi problema sa akin dahil wala na akong dapat na alalahanin pa sa buhay. Muli ako nilapitan ng marami. Halos daganan na ako ng sandosenang kalalakihan, mapigilan lamang akong nagwawala. Ngunit tumalon lamang ako at maging ako'y nagulat nang lumutang ako sa ere. Balanseng nakatayo kasintaas ng kanilang tayo. Hindi ko alam kung may sumanib ba sa akin. Basta sobrang gaan ko at isang tadyak lamang sa ulo ng isa sa mga nakapaikot sa akin ay bigla itong nabuwalat na himatay. Kanya-kanyang takbo ang lahat ng naroon. Nakita nila maging pag-iba ng kulay ng aking mga mata. Narinig ko pang isang binatilyo na sumigaw. May sanib daw ako ng kaliwa. Sinarado rin ng tindera ang tindahan dahil natakot na ito sa akin. Huwag kayong matakot sa akin, mabait naman ako eh. Walang sino man ang lumingon. Mukhang natakot na nga sila ng gusto. Walang naiwan kahit isa sa kanila. Umuwi na lamang akong paekis-ekis ang daan. Diretso ako sa bahay ni Lolo Dodong. Doon ko balak matulog. Nang sa ganon ay hindi ako maging perwisyo sa tulog ng aking magiging binansana na si Mang Manoy. Papasok na sana ako sa bahay nang bigla akong hinila ng isang nilalang. Itinapon ako nito sa buhangin ng sabay halakhak. Nang lingunin ko ito, ay bumungad ang anyo niya sa akin. Ikaw na naman. Sino ka ba talaga? Bakit parang paborito mo kong atakihin? May gusto ka sa akin oh. Babae ka ba? Tanga ka ba? Pareho tayo kaya hindi tayo talo. Talagang kilala ko na ang timbre ng boses mo. Alam ko na, Senyorito Miguel. Ikaw yan. Kaya pala ayaw mo kong tantanan noon pa. Ang karne mo ang gusto ko na maging handa sa pagtitipon ng aking angkan. Ngayon na yun. Yun lang naman ang gusto ko. Huwag ka nang tumanggi pa. Alam kong ikaw yan, Senyorito Miguel. May paghihiganti ko na. Ang magiging asawa ko dapat. Bumangon ako kahit pasuray-suray ay sinubukan ko pa rin siyang matamaan. Ano yan? Paano ba yan tatama sa akin parang naduduling ka na? Sobrang sakit ano? Sa alak mo na lamang ba'y bubuhos ang lahat? Tila na'y masmasan ako sa pagiging lasing. Ang tono ng pananalita niya, halatang may alam siya sa aking buhay. Wala na akong ibang naging duda kundi si Senyorito Miguel. Mas lalo lang tumibay yon. Alam kong ikaw talaga yan, sige lang. Mabubuksan din yung pangit mong maskara. Mabibisto ko rin yung pagkatao mo. At higit sa lahat, mapapas lang din kita. Wala kang pakialam sa pagkatao ko. Wala rin akong pakialam kung sino ka. Ayaw nitong umamin at bigla akong inatake ng kanyang mahabang kuko. Nagulat ako nang sa pagkakataong yun nasugatan ako ng kanyang kalmot. Malalim ang dulot na sugat kaya napahiyaw ako sa hapdi. Sa wakas, naisumpa ko na ang bertud ng kabal sa katawan mo. Mapapas lang na kita. Sabi ko naman sa iyo noon, makukuha ko rin ng sumpa sa proteksyon mong ito. Sa tingin mo ganun lang kadaling bitawan ng buhay ko? Hindi ko pa napapas lang ang taong naging dahilan ng kalbaryo sa aking buhay. At kung ikaw man yun, ito na ang tamang pagkakataon. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita napupugutan. Dadalhin ko yung ulo mo sa puntod ng mahal kong si Amihan. Humalakak lamang ito. Walang pasabi akong dinaganan. Hinawakan ko ang kanyang leeg. Wag lamang akong makagat. Napapahiyaw ako sa tuwing makakalmot ng kanyang mahabang kuko. Kailangan kong tiisin dahil sa hindi pa ako nakakabuelo. Kulang ng lakas ang aking katawan na pwedeng tumumbas sa kanya. Puno ng alkohol ang buo kong katawan kaya hindi ako masyadong makalaban. Ibang kanyang lakas sa mga ordinaryong tao kaya naman mahirap kalabanin. Ang bango ng dugo ng isang antingero. Ito talaga ang gusto naming mga aswang. Ramdam kong dehado ang lakas ko sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako kinabukasan kung tuloy-tuloy pa ang kanyang atake sa akin.
Hindi ko yon napagandaan. Puno pa ng alkohol ang aking katawan. Hayop kang halimo ka. Tinaon mo talaga na lasing ako. Hindi pa naman ako sanay uminom. Nakakuha ko ng pagkakataon kaya natadyakan ko siya sa tiyan. Agad akong bumangon at babawi sana ng atake, ngunit kahit nakatihaya siya'y parang walang kahirap-hirap niya akong tinalon. Wala ka ng kawala ngayon. Muli niya akong nadaganan, kaya hirap naman akong bumangon para makawala. Nagsisi tuloy ako kung bakit nilunod ko sa alak ang aking sarili. Hirap tuloy akong kalabanin ng nilalang. Ilang kalmot at akmang tutusukin niya ako sa tiyan nang biglang umiktad ito. Sinong sumaksak sa akin? Ang balikat ko, hayop ka! Mabilis ko itong itinulak, subalit mabilis din itong naglaho. Muli na naman itong ginamit ang bertod ng tagabulag. Tinignan ko ang mukha ng lalaking tumulong sa akin, si Mang Manoy, ang akin sanang magiging biyanan. Tay, salamat, niligtas mo ko. Wala na saat na ako ngayon sa dahil sa nilalang na yun kung hindi ka dumating. Tila biglang nawala ang kontrol ng alak sa aking buong katawan. Tinapik ako ng 3 beses nito sa aking balikat. Bakit daw ako naglalasing? Hindi daw yun ang kasagutan sa aking mga problema. Kibit balikat lamang ako. Iniba ko ang usapan nang tanongin ko ito. Tay, mapupuruhan kaya yun? Hayop na aswang na yun. Bigla na lamang nawalang muli. Sinabi niyang daplis lamang ang naging saksak dahil taranta at takot din siya. Mukhang hindi raw malalim dahil takot din siyang makasakit. Pambihira tay, aswang na yun eh. Nayamot na lamang ako at gusto ko pa sanang habulin ang aswang kung nasan man ito. Kung kailan nawala ang aking kalasingan at handa na akong makipagbuno, saka naman ito tumakas. Nagpasalamat na lamang ako kay Mang Manoy. Bilin nito na huwag na ako masyadong maglalasing. Tumango lamang ako kahit sa mukha niya'y bakas pa rin ang kalungkutan. Alam kong hindi pa rin siya makalimot. Hindi pa rin niya tanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Ang nag-iisang anak at naiwang pamilya sana. Kinabukasan ay madaling araw akong nagising kaya pumalaot ako dahil sa hindi na rin ako makabalik ng tulog. Hindi pa rin kumukupas ang swerte sa aking mga kamay. Ang dami pa rin ng huli ko sa araw na yon. Tila ba ang isda na ang kusang nagpapahuli sa akin. Minsan ay naisip kong baka may dala ring swerte sa kapirahan ang tangang kong agimat. Isang mamimili ng maramihang isda ang nag-aabang sa aking pagdating. Inubos agad nito ang huli kong isda na nasa 2 balde. Ngunit nagtaka ako dahil halos kalahati ng presyo ang nawala. Tansyado ko na ang perang kikitain ko kapag ganon karami. Kalahati ng kitang nawala kaya nagreklamo ako. Pandaraya ito kuya, halos kalahati din yung kulang nito eh. Giniit niyang tama lamang siya ng ibinayad sa mga nahuli kong isda. Kung ganito lamang din naman, mas mainam na ako na lamang ang maglako ng isda ko. Sa'yo na itong pera mo. Nagalit siya at kinuha ang balde. Ibinuhos sa buhangin lahat ng huli kong isda. Anong ginagawa mo boss? Ayusin mo naman. Maayos kong ibinalik sa iyo ang pera mo ah. Tumawa lamang siya ng pagaksabay-sabing mag-enjoy na lang daw ako sa pamumulot ng isdang huli ko. Inapakapakan pa nito ang mga isda sabay talikod kaya mas lalong uminit ang aking ulo. Hinila ko siya pabalik kaya nagalit din ito. Bilhin natin yung tapang mo boss. Sumobra eh. Nagulat ito nang makita ang pagbabaga ng aking mga mata. Dumadalo yung init ng medalyon sa aking buong katawan. Hindi ko na makontrol pa ang aking galit. Kaya naman dumapo na ang aking kanang kamao sa kanyang nguso at pumutok ang labi nito. Hindi ako nakontento dahil tinadyakan ko ang kanyang 2 paa na siyang umapak-apak sa aking mga isda kanina. Napaluhod siya sa mismong isdang itinapon niya sa buhangin. Yan, pulutin mo at hugasan dahil malinis ko yung hinuli at nilagay sa balde. Nanginginig ang mga kamay nitong pinulot ng mga isda at isa-isa't nilagay sa balde. Biglang dumating si Senyorito Miguel kasama ang mga tauhan nito. Biglang kumulo ang aking dugo. Kung hindi makuha ang ustisya para kay Lolo Dodong at kay Amihan sa tamang proseso,
Sa mga kamay ko idadaan ang kanilang hustisya. Ako ang sisingil. Buhay ni Senyorito Miguel. Ito lamang ang tamang hustisya para sa mga mahal ko sa buhay. Ba't ang pangit ng tingin mo sa akin? Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Kaibigan mo pala, kaya naman pala kasing halimaw mo. Tulungan mo na lang. Hayop ka. Manginginig ba ako sa'yo? Tumayo ka dyan, Louie. Sige, subukan mong tumayo. Tinitiyak kong hindi lang nguso mong puputok. Babasagin ko yung mukha mo. Tuso ka, Buboy. Kayong mga tauhan ko, gapusin nyo yan at bugbugin hanggang sa maubusan ng hininga. Subukan nyo lang. Ngayon tayo magtutuos, Miguel. Ngayon kita sisingilin. Isa-isang lumapit sa akin ang 4 niyang tauhan. Lahat sila'y pinatulog ko. Salitang tadyak sa tiyan at suntok sa panga. Mas lalong nanginginig ang kaibigan niyang si Louie kaya mas lalo siyang nanggigil sa akin. Bakit ayaw mong lumapit? Ipagtanggol mo ang kaibigan mo. Sabay kong tatapusin ang mga buhay niyong parehong mga masasamang impluensya sa mundo. Tantanan mo ang kaibigan ko, pauwiin mo na siya. Mamaya kapag tapos na niyang linisin doon sa dagat ang kinalat niyang mga isda sa buwangin. Pero siya lang, dahil ikaw, kailangan mong magbayad. Buhay nila ang kapalit ng buhay mo. Wala akong ginawa. Wala kang maisampang kaso sa akin. Yan din ang nasa isip ko kasi madali lamang tapalan ng pera ang bibig ng mga nasa posisyon na mukhang pera. Alam ko magiging inosente ka sa ngalan ng pera. Kaya ako na lamang ang bahala sa lahat. Umakbang ako palapit sa kanya. Panayan lunok niya ng laway at palingalinga sa paligid. Nang makitang gising na mga tauhan ito'y mabilis itong sumigaw. Kayo! Tumawag kayo ng tanod, dali! Takbuhan ng mga ito palayo sabay sigaw ng tulong. Noong inabuso mo ang nobya ko, wala akong sinandalan. Kasi sabi ni Amihan, sa'yo pa rin kakampi dahil pera-pera ang galawan. Sige lang, sigurado ko naman sa mga kamay mo pa rin ang totoong hustisya. Pwede kitang ipakulong dahil tinatakot at pinagbabantaan mo ang buhay ko. Anong ebidensya mo? Ikaw pa talaga ang malakas ang loob. Sige nga, ipakulong mo ako dahil may pera ka. Pero kapag nakalabas na ako, sinisiguro kong yung ulo mo ang kukunin ko at ilalagay sa puntod ni Amihan. Alam ko namang ikaw rin ang dahilan ng pagkawala ni Lolo Dodong. Doon na nabuhay ang galit ko. Susugurin ko na rin sana siya nang may dumating na mga tanod. Sinita ko ng mga ito. Sitahin niyo rin yung nagsimula ng gulo. Ano lamang bang laban ko sa kanila kung tutuusin? Pinagalitan lang ako ng isang tanod. Kilala na daw niya akong matinik at kilabot ng islang yon. Kinatatakutan daw ako ng mga kalalakihan dahil sumobra ang tapang. Ngunit ang katulad nilang mga tanod ay hindi papatinag. Hindi rin naman ako lalaban sa inyo. Tingnan niyo ang huli kong isda. Itinapon sa buhangin. Makatarungan ba ito? Agad na inutos ng tanod sa lalaki na linisin yon. Nagpasya na rin ng lalaki na babayaran na ako sa tamang presyo. Pagkatapos kong tanggapin ang bayad ay naunan na akong tumalikod. Ngayon nakabalik na sa lugar si Senyorito Miguel. Oras na ng paniningil. Inintay kong maggabi. Yun ang tamang panahon para sumugod. Tamang-tama dahil kabilugan ng buwan. Yun ang tamang pagkakataon. Muli kong tinalo ng mataas na pader. Nagulat muli ang mga tauhan ni Senyorito Miguel nang makita ko sa taas nito. Walang pasabing tumalon ako sa kanilang gitna. Nasorpresa ba kayo? Pinagandaan ko kasi ang gabing ito. Biglang bumunot ng barilang isa. Walang alinlangan siyang nagpaputok ngunit hindi ito pumutok. Sunod ang isa pang tauhan na bumunot din ng baril. Ngunit lahat ng hawak ng mga itong armas ay tila sira at ayaw naman gumana. Inago niya ang isang baril. Binaril ang mga ito isa-isa sa noo. Isa-isang bumagsak ang mga yon. Sobrang bilis ng pagdanak. Tiyak naman ako narinig yon ni Senyorito Miguel kaya hinintay ko siyang lumabas. Hindi nagtagal at bumungad na nga ang bulto nito. Kumusta, Senyorito? Nasorpresa ka ba? Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Ayos lang yan. Gagawin ko rin naman sa iyo ang bagay na ito eh. Galit na galit itong kumuyom ang kamay. Nagulat na lamang ako nang bigla itong magbagong anyo.
isang nakakatakot na halimaw. Sabi na nga bang ikaw talagang aswang eh. Oo, at nabubuwisit ako sa'yo. Ang hirap mong paslanging hayop ka. At ikaw, hindi ko hahayaan na makatakas ka sa pagkakataong ito. Bertod ng tagapako, gumana ka. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lamang naisip sabihin yon. At nagtaka nga si Senyorito Miguel nang hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Anong ginagawa mo? Paalisin mo ako rito. Hindi. Ngayon na ang paniningil ko. Ang huling pagkakataon mo. Hindi. Hindi mangyayari yan. Oh, ano ba? Bakit hindi ko mapagana ang tagapulag? Pumalakak ako. Mahinang hakbang na nilapitan siya. Ang mga mata mo nagbabaga. Hindi ko ordinaryong tao. Pero hindi rin ako aswang kagaya mo. Binunot ko ang baon kong balaraw, gaya ng pangako ko sa puntod ni Amihan. Ibibigay ko ang ulo nito sa kanyang libingan. Hindi, lumayo ka. Huwag kang lumapit sa akin. Akin yung ulo mo. Ipapakita ko kay Amihan patunay na nakamtan na niya ang hustisya para sa kanya. Nababaliw ka na. Humalakak lamang ako. Ginawa ang gusto ko. Kaliwat kanan. Ganun na lamang ang hiyaw niya. Ngunit wala na akong pakialam. Aswang ka diba? Nasaan ang kapangyarihan mo? Pinako mo nga hindi ba? Paalisin mo ko. Magkano ang gusto mo? 1,000,000? 2? Mas lalong nag-init ang aking ulo. Bibilhin pa ako nito. Hinawakan ko ang kanyang buhok. Diniinan ng napakatalim ng balaraw. Ginawa ko ng pagpugot dito. Hindi ako naawa at lalong nanggigil pa sa pangit niyang anyo. Anyong aswang yon kaya sobrang pangit. Hindi ka na mabubuhay. Dadalhin ko na ito. Kagaya ng pangako ko, ipinatong ko yon sa puntod ni Amihan. Ayos na mahal ko, nakapagbayad na siya sa kanyang utang sa'yo. Sana maging masaya ka na rin dyan, mahal. Ako kahit kailan, wala na akong kaligayahan pa. Malungkot akong umuwi. Binigay ko ng nararapat na hustisya para sa aking mahal. Ngunit wala pa rin akong kasiyahan sa buhay. Kinabukasan ay nagising ako sa katok ng mga boses. Nakapikit pa ang aking mga mata habang lumalapit sa pinto. Pagbukas ko ng pintuan ay magalang akong nagtanong. Sino po sila? Lumaki ang dilat ng aking mga mata na mapagtanto kong mga pulis ito. Wala naman akong balak na takasan ang ginawa ko. Nagawa ko ngang magtiis ng 20 taon sa kulungan, gayong inosente ako sa kaso. Ngayon pa kaya na may kasalanan talaga ako at may nagawang krimen. Wala akong pagsisisi. Inamin ko ang lahat ng yon. Ano naman, pero wisyo sa maraming tao ang mga nilalang na yon. Isa siyang aswang. Pero hindi ko rin may presenta yon na depensa dahil walang batas ang naniniwala sa kagaya niya. Ayos na ako na nasa kulungan. Wala rin naman akong dapat pang bigyan ng atensyon sa labas. Kung doon na rin naman ako mawawala at mamamatay, maghahanap din ako ng isang karapat-dapat sa anting-anting na ipinagkatiwala sa akin. Bali hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Joseph. At maraming salamat po